And ngayon po ako naman, my goal this night is to share to you ano nga po ba, ano-ano nga po ba ang kagandahan ng konsepto ng AYS at paano ito makakatulong sa atin. Okay? So ready na po ba ang lahat? Okay. So kung ready na po ang lahat, simulan na po natin ang ating presentation. Ayan. Ang pag-uusapan natin ngayong gabing ito ay may kinalaman sa online booking space ng ating bansa. Ibig sabihin po nun, ito po yung klase ng mga nangyayari sa loob ng ating app. Ayan, o sa loob ng ating smartphones. Ayan po yon. So sino po dito ang nakapag-try na makapag-book online? Ayan, o makapag-try na ng mga online booking or familiar sa mga online booking. Alam niyo po, ladies and gentlemen, in order for us to understand yung future at yung opportunity na nasa harap po nito, syempre, kailangan po muna nating lumingon sa nakaraan, di po ba? Ayan po yon. So atin po pag-usapan, ano-ano nga po ba yung mga predecessors ng online booking space dito sa Pilipinas? Ayan po yon. So una-una, ang Grab po ang nag-start ng online booking platform dito sa ating bansa. At ito po ay galing sa Malaysia. Ano? At ito po ay nagsimula sa Pilipinas ng 2013. Ang ginawa po ng Grab, siya po ay ang nag-disrupt ng local toxic taxi culture dito sa ating bansa. Ibig sabihin po niyan, kung dati, pag tayo sasakay po tayo ng taxi, meron munang konting interview. Pag hindi tayo nakapasa, hindi tayo makakasakay ng taxi. Tama po ba? Meron po bang nakapagtayo na nandito? Yung tatanungin ka, saan ka pupunta, magkano binabayad mo doon, di ba? Okay lang ba magdagdag ng 300, di ba? May mga ganyan. Kaya ang mahal-mahal talaga mag-taxi noon. Kasi problema pa, yung driver minsan masungit. At the same time, yung sasakyan, amoy yosi minsan. Tama po ba? Ngayon, ang maganda po sa Grab, inalis niya lahat yon. Ang ginawa po ng Grab is, malinis na sasakyan, amoy bago, mabait na driver, at hindi namimili the moment na sumakay ka. Kasi bakit? Nakabook na. Ayun po yon. Kaya, Grab is very synonymous sa buhay natin mga Pilipino na napalitan na niya yung term for transportation. Halimbawa po, dati, no panahon ng 90s, no? O no mga year, actually mga ano yan mga 80s and 90s. Pagka may mga magkakaibigan yung nagkakentuhan, o sige, punta ako dyan. Magta-taxi na lang ako. Ayan, tama po. Ngayon hindi na uso yan. Sige, mag-grab na lang ako papunta dyan. Madali lang yan. Di ba? May mga ganyan ho. Kumbaga, yung pangalan ng Grab, nakadikit na siya into conversations and actually, it's part of the culture na. Tama po ba? At alam niyo po mga kapatid, hindi lang po yan. Nandiyan din po ang Lalamove na kung saan nag-disrupt naman ng slow delivery dito sa ating bansa. Ayan, how many among you ang nakapag-try na po na mag-book sa Lalamove, di ba? Ang bilis at ang convenient. At ang kagandahan po niya, nandyan din ang Food Panda na pwede ka rin online booking ng mga pagkain at dinisrupt po niya ang sloppy food delivery dito sa ating bansa. Na kung dati, naliligaw yung rider dahil wala nga pong mapa at inaabot na ng 1 oras, 2 oras bago dumating, malamig na yung pagkain, dito po sa atin, ang maganda po niyan, dahil po sa Food Panda, dito po sa Pilipinas, yan po, mabilis na lang, within 15 to 20 to 30 minutes, darating na ang pagkain mo. Siyempre, nandiyan din ang Shopee. Sino ba naman ang hindi may kilala sa Shopee? Tama po. Na siya naman ay nag-disrupt ng high pricing o yung mga patong-patong na mga produkto na binibenta sa merkado. So ngayon, nagkaroon po ng chance ang mga Pilipino na makabili ng better pricing opportunities, no? Kumbaga po, kung tayo po ay mag-check sa online or pwede mag-offline, kung mas mura sa online, edi mag-online na lang. Tama po ba? Ayan po yon. At ito po ay galing sa Singapore noong 2015. Alam niyo po, itong mga pinag-uusapan natin ng mga apps na to, hindi naman po talaga sila sikat pa bago mag-pandemic or papasikat pa lang sila. Tama po ba? Pero meron pong nangyari. Nagkaroon po ng tinatawag na bali-balita na magkakaroon na meron daw na sakit at the same time nagkaroon po ng pandemic at lockdown dito sa ating bansa. At karamihan po sa ating mga Pilipino, halos lahat po ng sambahayan sa Pilipinas ay napilitan mag-adapt sa digital space. Tayo po lahat na-introduce sa digital space dahil pag di natin nagawa yan, hindi tayo makakausad ng buhay natin. Tama po ba? Kaya, dahil lahat nag-smartphone na, dahil doon po nag-aaral ang mga bata, tama, doon din tayo mo-order ng pagkain, doon tayo nag-online shopping habang nasa bahay, at doon din tayo nanonood ng mga paborito natin mga palabas, at doon tayo nag-aaliw-aliw gamit ang social media. Lahat po tayo natuto ng gumamit ng smartphone. Actually, po kahit po yung mga senior citizen, nag-i-smartphone na din. Tama po ba? Dati hindi. Pero ngayon, napilitan silang lahat. Ngayon, ang kagandahan po niyan, sumikat din syempre yung mga pwede mong i-connect
sa smartphone, which is ito po mga apps na ginagamit po natin. Pero alam niyo po ba, because of this scenario, dahil tayo po lahat ay na-involve sa online bookings or sa digital space nga ho, napansin natin yung trend. Kung nabubok na ang transportation, ladies and gentlemen, at pwede ka na mag-book na pagkain, at pwede ka magpa-deliver, at pwede po tayong mag-online shopping, ano po kaya ang next na ibubok ng mga Pilipino na kung saan ating tatangkilikin? Ay, tama po ba? Kung lahat ng mga yan, mga predecessors natin sa online booking space ay nagagawa na, ano kaya yung hindi pa? Tama po. So, doon po natin na-imbento ang concept ng AYS. Ayan. Ang AYS po, ladies and gentlemen, ay isang klase ng online booking platform na pwede kang mag-book ng mga trabaho at mga serbisyong skilled at professional man na iyong kailangan. Ayan po yan. At pwede po kayong magnegosyo dito sa aming space. Ayan po yan. So, explain ko lang po kung ano nga po ba ang mga kagandahan nito. Pero bago tayo makarating doon sa topic na yan, ay syempre pag-usapan po muna natin bakit nga ba nag-start ang AYS. Actually po, naniniwala kami na ito po ang next big thing sa online booking. Ayan po yan. Ibig sabihin po yan, next na mauuso at isa sa pinakamalaki na industry size ng online booking na mangyayari sa ating bansa. Simula po noong 2021, kami na po ay nag-aral at nag-develop ng ating platform at naniniwala kami na ang negosyong ito o ang platform na ito ay nasa right timing. Bakit? Hindi mo na kailangan pang turuan ng mga Pilipino gumamit ng smartphone dahil halos lahat tayo marunong na. Sumunod, meron itong sustainable market na pwedeng tumagal ng more than 50, 60, 70 hanggang 100 years. At ang kagandahan po nito, ng EYS po ay nagpo-promote ng safe, secured, at meron pong variety of options pagdating po sa lahat ng klase ng market. Ibig sabihin po niyan, tayo po ay nagki-cater mula po dun sa low-end hanggang mid-end hanggang luxury o high-end market. Ayan po yan. Meron tayong mga service provider na compatible sa mga market na ito. Ang kagandahan po niyan, naniniwala din po tayo na dito sa ating opportunity pinapasok ay meron pong tremendous growth. In fact nga po, nagkakaroon po ng pagtaas ng urbanization dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, dumadami po yung mga areas na nagiging urbanized at dumadami po lalo at parami pa lalo ang middle class sa ating bansa. Ibig sabihin, tumataas ang buying power ng mga Pilipino. In fact, makikita nyo po yan, marami mga nagsusulputan na ngayon ng mga comfort foods. Di ba? Na magugulat ka, may sobrang mahal, may sobrang mura, kagaya ng mga milk tea, ng mga coffee shop, na kung saan isang presyo ng milk tea, 2 kilong bigas na. Tama po ba? Kumbaga maraming Pilipino ang nai-involve into getting these kinds of comfort foods na patunay na tumataas talaga ang buying power natin. At alam niyo po, out of 100 million Filipinos, 83% po dito sa atin ay marunong gumamit ng internet. Ayan po yan. At out of 100 million Filipinos, mga kapatid, 74% naman po dito ay smartphone users. Ayan po, ganyang kalaki ang market po natin. Million. Ayan po siya. At syempre, tayo mga Pilipino daw po ay technological ready. Ibig sabihin, marami sa atin ang involved na sa paggamit ng social media at paggamit ng online transactions o paggamit po ng online payments. Ayan. So karamihan po sa atin na introduce na dyan sa Maya, GCash, tama na pwede kang mag-pay online. Tama po. And syempre, alam niyo po ba na for the next 10 years, ito pong growth natin sa urbanization ay tataas pa. Ayan po at nag-expect pa ho na mag-project pa ng 60% more. Ayan po siya. Ngayon pa mga kapatid, to discuss the industry size na pinag-uusapan natin, alam niyo ba kung gaano ka big time itong ating topic for tonight? 781 billion lang naman na industry size ang ating pinag-uusapan. And take note po, wala pa pong nag-digitalize sa mga ito. Ibig sabihin, wala pang nagko-consolidate na isang app, pwede ka nang mag-book ng mga yan. Ayun po yun. And to give you the proper data kung gaano kalaki itong pinag-uusapan natin, kung nalalakihan ka na sa tatlong ito, mga kapatid, kung nalalakihan ka na sa Courier Express and Parcel Delivery, ayan, na nasa 75.8 billion. O, alam na natin kung anong kulay yan, di ba? At anong app yon. At sa online food delivery naman, ayan, ang kulay pink na nasa 247 billion. At sa ride-hailing naman, ang kulay green with food delivery and actually, ito, at lahat ng klase ng ride-hailing, meron na sila ngayon, 262.7 billion at nakikita natin ang ganda na nitutulong nito at laki ng industriya nila, mga kaibigan. Ito po pinag-uusapan natin ngayon, gabing ito, ay ganito kalaki. Ayan. Di hamak ho na napakalaking potensyal at kayang i-times 4 o i-times 7 pa yung nakikita natin sa ating mga predecessors
na online booking platforms. At ang kagandahan po niyan, imagine po ninyo, paano kung magiging kasama po namin kayo na i-digitalize yung industry na yan. Ayan. Kumbaga ho, pag dumating na sa punto na kasing sikat na tayo ng mga predecessors natin, gaano kaya kalaki ang maitutulong nito sa bawat Pilipino. Ayan po yan. So, ibig sabihin, kung promising yung una kong pinakitang tatlo at nakakita tayo ng resultang maganda sa kanila, ang tendency po niyan is mas promising itong topic natin tonight. Ayan, tama po. Ngayon po mga kapatid, ano naman yung mga problemang sinasolve ng ating app na may kinalaman sa services industry? At bakit ito ang solusyon na nakikita natin na pwede nating i-apply sa buong Pilipinas? Unang-una po, meron pong malaking problema sa pag-avail ng mga serbisyo. Ayan, sobrang inconvenient. Kumbaga nandun pa rin karamihan ng mga Pilipino, kahit digital na po ang karamihan sa atin, kumbaga, nagso-sourcing pa, nagka-traditional way pa para makahanap ng kanilang trusted providers o ng trusted services. Ngayon, ang maganda with AYS, isang app na lang, kita po ninyo lahat ng mga registered service providers na malapit sa area ninyo na hindi mo na kailangan abutin ng 1 linggo, 2 linggo para makahanap lang ng isang magaling na service provider at pinagtanong-tanong mo pa. Ayun, hindi na gano'n. Isang app na lang, isang pindot na lang, kita mo na. Ngayon, ang kagandahan po nito mga kapatid, una-una po sa lahat, syempre, pangalawa po sa ating topic, ay yung lack of reliable service providers. Actually po, sa traditional way, kailangan subukan mo muna si service provider para malaman mo kung quality ba talaga ang gawa niya. Pag hindi, charge to experience. Tama po ba? Ngayon, ang maganda po, dahil tayo po ay nagre-revolutionize ng service industry, ngayon po, meron na tayong tinatawag na transparency on service quality. Ano pong ibig sabihin nun? Naalala nyo po, pag bibili kayo sa Shopee, di ba? Meron po kayo mga bibili na produkto, bago mo i-add to cart, i-check mo muna ang reviews. Ayan, tama po ba? Meron po bang gumagawa nun dito? So, sina-check mo how's the product, tama? How's the logistics niyan, pagdating, maayos ba? Wala bang mga basag-basag. Ngayon, sa service industry, wala pa pong gumagawa nun na nagva-vouch na ito, si kuya ganito, magaling to, maaasahan to. Wala pang gumagawa po niyan. At ang kagandahan po niyan, ang good news dito po sa AYS, tayo ay merong reviews and ratings section na mababasa mo lahat ng mga naging past clients niya. At ang kagandahan po nun, magdadagdag ng trust and confidence for the next clients na paparating. Ayan po yun. Ngayon, ang kagandahan din po, isa rin po sa mga problemang sinasolve po natin ay, syempre, ilagay na rin po natin dito yung safety and security concerns. Ayan. Minsan, nagdududa ka pa kung papapasokin mo ba sa bahay mo yung maglilinis ng aircon o bubuhatin mo yung aircon, ilalabas mo na lang. Tama po ba? At minsan, diba, may problema ka sa sofa ninyo, ang daming stains, di ba? Ang hirap magpapasok ng tao sa bahay. Pero ang maganda po sa AYS, yan po ang binigyan natin ng solusyon. Ano yun? Lahat ng mga service providers po natin ay dumaan sa isang masusing screening. Ulitin ko po, masusing screening na kung saan ang bawat service providers ay nagpapasa ng police clearance, NBI clearance, patunay ng kanilang profession or proof of profession, alright? At dumadaan po sa masusing interview na may psychological analysis. Ibig sabihin po niyan, once na nakapasa siya sa interview na may psychological analysis, ay atin na po siyang inilalagay sa app. Ayan po yun. Kasi pwedeng malinis ang record pero may saltek pala. O, sablay ang ugali. Tama po ba? Kaya nga po, yan po ang pinagmamalaki natin sa AYS. Vine-verify natin ng maayos at ating ini-screen bago ipadala sa mga customers ng ating app. Ayan po yan. So alam niyo po, itong mga problemang binanggit ko, kasama po itong safety and security concern na ito, ay maniwala ho kayo, hindi pa ako pinapanganak problema na yan. Ayan, tama po ba? At ang maganda, meron ng solusyon. Nasa harap po ninyo ngayong gabing ito. Ayan po. Ngayon, syempre, ilagay na rin po natin dyan ang limited access on specialized services. Tama po ba? Ang hirap talaga maghanap, lalong-lalo na yung mga pet grooming or yung mga mahirap hanapin na mga serbisyo, no? Pero ang maganda ho with AYS, dahil ito pa isang marketplace, lahat ng mga available ay atin ang makikita. At syempre, ilagay na rin po natin yung flexible, convenient booking na kung dati tayo po ang nag-a-adjust sa service provider sa oras niya, ngayon, meron kaming mahahanap na compatible sa inyo. Ayan po yan. Okay? Ang kagandahan po niyan, syempre, pagdating naman sa opportunity ng ating mga service providers, tayo po ay nakakatulong sa kanilang karera, sa kanilang skill, dahil kahit saan man sila mapunta. Halimbawa po, nakapag-asawa, taga Baguio, napunta ng Lingayen, Pangasinan, di ba? O napunta ng Metro Manila, i-on niya lang yung mapa niya for Metro Manila at makikita na siya ng mga kliyente. Ibig sabihin,
Kahit saan ka mapadpad sa buong Pilipinas, basta mas skilled ka, merong opportunity para sa iyo. Ayun po 'yon. And syempre, panghuli, 'di ba? Pangalawa sa huli, ay tayo po ay nagbibigay ng opportunity para sa mga small and medium providers na magkaroon ng enterprise level of visibility. Ibig sabihin po niyan, kahit nagsisimula ka pa lang pero meron kang skill at magaling ka. Kasing level ka na agad ng mga malalaking negosyo dahil nasa isang app ka na ang target mo ay mga talagang paying customers. Ayun po 'yon. At syempre panghuli, meron po tayong robust customer service system na nag-ensure na ang booking mo ay nangyari na maayos. Kumbaga, pag ikaw ay nag-start mag-book, ikaw ay tatawagan, hanggang pagkatapos ng iyong booking ay tatawagan ka pa din. At ang kagandahan po niyan, aalamin kung kamusta ang iyong experience. At kung merong back job, kami po ang sumasagot noon. Ayun po yan. Alright? Ngayon po mga kapatid, yan po ang mga problemang sinosolve ng AYS na dekada-dekada ng problema sa ating bansa. Tama po ba? At imagine kung kasama po namin kayong sosolusyonan ito for the next coming decades and more, at tayo ang nagbigay ng solusyon at unang-una sa buong Pilipinas, gaano kaya kalaking opportunity itong nasa harapan po ninyo ngayon? Tama po ba? Ngayon, maaari po nating sabihin na ang ganda ng konsepto, ang ganda ng pagkakalatag ng idea, pero alam nyo, hindi basta-basta yan ina-execute. Tama po ba? Napakaganda ng idea, pero ang tanong, sino nga ba ang kumpanya na nasa likod niyan? Sinong organization ang nasa likod niyan? At paano natin nasabi na kaya nilang tayuan yung konsepto na yan? Ayan, tama po ba? Kumbaga, sino ang taong nasa likod nito? O sino ang grupong nasa likod na to? At paano natin masabi na sustainable sila magtrabaho? Ayan, tama po. Ang kagandahan po niyan, let me introduce you to the company behind AYS. Ang pangalan po nito is Neo Network of Technologies Corporation, na siya pong nag-soft launch ng AYS noong January 2024. Ayan po yan. So let me give you a short profile kung sino nga po ba si NNT Corporation or Neo Network of Technologies Corporation. Ayan po yan. Ngayon, ang kagandahan po niyan, mga kaibigan, si Neo Network of Technologies Corporation po ay isang technology company. Kami po ay isang IT company na merong 13 years of experience sa tech industry. Ayan po yon. At ang kagandahan po nito, kami po ay end-to-end capable. Kumbaga po, sa dami-dami ng IT company sa Pilipinas, kami lang po ay iilan sa mga may kayang mag-develop at the same time i-integrate ito sa mga bangko at sa iba pang mga sistema na available at kasama na rin dito ang marketing. Ayan po yan. Alam niyo po, ang aming malalim na experience sa tech industry ay kumbaga isang napakagandang advantage na kami po ang nag-develop nitong ating app. Kasi ang kagandahan po niyan dito po sa aming organization, sa aming company, syempre, meron po tayong mga core values, no? Tayo po ay naniniwala sa honesty, integrity, excellence, adaptability, service orientation, passion, growth, and grit, no? And bago po kami ma-involve into developing AYS, kami po ay matagal ng developer po talaga. At hindi lang po kami basta-basta developer, kami po ay nagde-develop ng mga top-notch software solutions na customizable sa bawat kumpanya. Ayan po yan. Siyempre, ang mga kumpanya ho, may mga kanya-kanya po yan silang mga proseso. And sometimes, yung mga proseso na yan, kapag dinigital mo, hindi mo basta-basta makakuha into subscription-based service systems as service na mga companies, no? Na kumbaga meron silang sariling flow ng isang malaking korporasyon ay susunod doon, medyo mahirap. So that's why doon po kami pumapasok. Kung ano po ang proseso ng isang kumpanya, kami po ang naglalagay niyan sa digitalization space. Ayan po yun. Yan po talaga ang aming negosyo. Ngayon, patunay po niyan, ito po yung mga technologies na ginagamit po natin. Alam niyo po na itong mga technologies na ito ay yung mga latest technologies na ginagamit din sa mga first world countries. At the same time, I believe ito rin po ang ginagamit na latest technology ng mga predecessors po natin ng mga online booking apps. Ayun po yon. Alam niyo pa mga kapatid, i-share ko lang din po yung mga solutions na amin na pagdaanan, no? So from enterprise, ayan, nagkaroon na rin po tayo ng experience sa SaaS productions, yung systems as service or software as service, e-commerce websites, MVPs for startups or minimum viable product for startup companies, and even we do AI and machine learning. Ang kagandahan po niyan, these are some of the projects na nagawa po namin na disclosable. Ayun po yun. Bakit? Kasi po, mas marami po yung mga company na under NDA na hindi po namin pwedeng ipagpaalam na kami ang kanilang IT dahil po isa po kami sa kanilang mga tinatawag na trade secret. Ayan, malalaman po ng kanilang competitor na kami ang kanilang
IT at kumbaga ayaw nila kaming i-share. At yun po yun. Pero ito pong mga nasa harapan ninyo ngayon ay some of the disclosable projects that we do. So kami po ay nakagawa na ng personal loan app advisor. Kami po ay nakagawa na ng CRM for Toyota. Nakagawa na rin po tayo ng platform for a photoshoot organization and food delivery business. Ganun din po ang marketing tracking tool, professional social network for online marketers, at the same time warehouse and parcel management system at e-commerce and marketplace for businesses. At syempre, kami po nakagawa na rin ng social network app for graduates ng isang university sa abroad. Ayun po yun. At nakagawa na rin po tayo ng app na messaging app. Ayan. In fact, sa AYS po, meron po yung messaging module na pwede ka mag-chat sa mga service providers, no? At pwede ka rin tumawag. At same time, nakagawa na rin po tayo ng music app at syempre platform for beauty professionals at tayo po ay na-hire na rin bilang back-end developer ng isang Instagram competitor. Ayan po yan noon. Ayan siya. At syempre, tayo po ay nakagawa na rin ng mobile booking app ng pagrerenta ng mga yate sa abroad. Ayan po yan. Ngayon po, kung mapapansin po ninyo, ito po yung aming expertise in business domains. Kumbaga po, i-share ko na lang na from finance, meron po tayong mga nagawang system dyan, ad tech and marketing, even educational. Ano po yung educational? Meron na po tayong experience na meron tayong isang eskwelahan na nagawa natin ng school management system plus learning management system. Anong ibig sabihin po nun? From the moment na pumasok ang bata sa school, magtatap ng ID yan. At pag-tap ng ID niya na mayroong RFID technology, kusa pong automatic na magte-text sa magulang anong oras nagtap ang anak mo, anong oras siyang pumasok. Ayan, malalaman mo kung pumasok o nag-cutting ba yung anak mo. Ayan po yan. Ngayon, nakagandahan po yan. Pag uwi, magtatap din yan sa exit. Ang maganda nun, magte-text ulit yon sa nanay or sa tatay or sa registered number ng guardian na malalaman mo anong oras lumabas ng eskwela ng iyong anak. At ang kagandahan niyan, hindi mo na kailangan tanungin kung kamusta ang kanyang araw sa school or pwede naman kausapin mo, syempre, pero hindi mo na kailangan alamin anong score ng anak mo sa assignment, seatwork, and tests. Dahil real time, the moment na in-upload ng teacher ang mga scores niya, kita mo kahit nasa opisina ka. Ayun po yan. So, data-driven na ngayon, no? Kita mo na kung saan siya today mahina, ayan, kung saan siya magaling, at makakapag-decision ka kung gusto mo siyang bigyan ng tutor at kung ano-ano pa. Ngayon, syempre, hindi lang yon. Pati lahat ng proseso ng school, ginawa natin. From accounting hanggang logistics, HR, and lahat po ng mga departments po nila ay ating inilagay into one enterprise resource planning system. Yan po yung experience natin dyan sa education at may mga nagawa na po tayong maraming mga ganyang schools. Pagdating naman po sa healthcare, mga kapatid, tayo po ay nakagawa na din ng hospital management system. Ano po yun? Hindi mo na kailangan pang mag-walk-in at pumila sa pagkahaba-haba para lang magpa-check up. Ang maganda, gamit ang isang app ng isang ospital, pwede ka nang mag-book in advance na magpapa-check up ka. Para pagdating mo, yung oras mo, sa'yo lang. Ayun po yun. Ngayon, after mong mag-book, syempre, ikaw ay gagawa, kung ikaw ay mag-undergo ng mga tests, syempre, may mga results yan. Hindi mo na kailangan bumalik para hanapin ang tests mo kung saan yung i-upload doon sa app mo. At kung si Doc ay magbibigay ng reseta, ipapadala na rin niya ang reseta sa iyong app. At kung kayo ay magta-teleconsult at babasahin niyo yung results, ay pwedeng-pwede. Ayan, nakakuha po ba? Syempre, kasama na rin dyan yung pag-digitalize ng internal process ng ospital, like accounting, purchasing, logistics, etc., etc. Ayan po yan. Ngayon, meron na rin po tayong experience sa media and entertainment, automotive, travel and hospitality, real estate, retail, and logistics. Ayan po yan. So, mga kapatid, these are the 90% of the list ng systems that we've been developing at na-develop na. Ayan po yon. Ngayon po, kung nakikita nyo po ang ating profile, tingin nyo po ba, eksperyensado po ba tayo dito sa technology ng paggawa ng mga softwares? Ayan, i-comment naman po kung solid ang experience natin pagdating po sa pinapasok natin na industriya. Ayan. So, ibig sabihin po, ngayon na nakita po ninyo na meron tayong malalim at solidong experience sa paggawa ng mga sistema at kumbaga po, pag-deliver ng mga tamang software sa ating mga clients, paano pa kaya yung sarili pong amin? Ayan, tama po ba? Yung sariling amin na technology, kung nagagawa nga po namin yung mga ospital at eskwelahan. Tama po. Alam niyo po mga kaibigan, ang namumuno, walang iba po dito sa organisasyon na ito ng ating kumpanya, walang iba kundi po ang speaker ngayong gabing ito. Ayan, ako po yan. Mas gwapo lang po talaga tayo sa mga posters, no? Pero, ang kagandahan po,
Ngayon, kaya ako po ang nagsasalita para maramdaman po ninyo yung ating pagiging seryoso at yung authenticity na para saan nga ba itong advocacy na aming sinimulan. At bakit ang isang IT company na kagaya namin na may malawak na experience ay pilit pumapasok dito sa industriya ng services. At bakit kami naniniwala na ito ang next big thing? At bakit po ito makakatulong sa milyong-milyong mga Pilipino? Ayan, tama po ba? Ayan po yun. Alright. Ngayon po mga kapatid, simulan na po natin, ano? Yung next slide. Ang tanong, saan nga po ba ang opisina ng AYS? Ano? Ang AYS po, ladies and gentlemen, ang main office po natin ay located sa 12 Xavierville Avenue, Barangay Loyola Heights, Quezon City. Ayan, malapit po tayo sa Ateneo. Ayan. Ngayon po, ang kagandahan po nito, ang ating opisina, mga kaibigan, ay company-owned. Ayan po yun. Ibig sabihin po, hindi po tayo nag-rent, hindi po tayo naka-lease. Yan po ay sa atin. At ang kagandahan po niyan, dahil patunay na meron po tayong company-owned office at meron tayong malalim na experience sa IT industry or sa tech industry, hindi po kami nagsimula dito sa industriyang ito na nakaisip lang ng idea at sinimulan ho namin basta-basta na lang. Hindi po. We study, we make sure that we are the right partners at hindi lang po yun. Kaya ba nating gawing itong sustainable ng tuloy-tuloy? Kumbaga po, kung labanan ng PC, may PC ba tayo? Ayan po yon. So, kumbaga, kung gusto ko lang pong sabihin sa inyo na ito pong ating business ay pinasok po natin with full confidence na kaya po natin itong palakihin. Ayan po yan. Alright? Ngayon po mga kaibigan, ang kagandahan po nito, okay, pumunta naman po tayo sa ating legal papers. Ayan po yon. Siyempre, importante na legal ang iyong negosyo. Tama po ba? Ayan. At the same time po, ang mission and vision po namin, ang mission po natin is we offer convenient, fast, reliable, and secure services. At the same time, syempre, ang vision naman natin is to be the leading marketplace of service, hindi lang po sa Pilipinas, kundi po sa global scale. Tama po, explain ko sa inyo, how can we be global, no? And how can we tackle the national market? Ayan po yan. Okay, so, mga future kaserbisyo, alam niyo po na dito po sa AYS, kami po ay nangangailangan ng sobrang daming service providers. In fact, this year, we are looking forward to get 100,000 bookings. Ayan po yun. Ibig sabihin, isang daang libong mga trabaho ang gusto nating makreate. Ano? At kailangan po namin na mga kagaya ninyo na nanonood po sa akin ngayong gabing ito, kaya ako po personal ang nakikipag-usap sa inyo, dahil ako po ay kumakatok sa inyong mga puso't isipan na baka mapagbigyan niyo po kami dito sa endeavor na ito, na maging partners po tayo sa next big thing ng booking sa Pilipinas. At alam niyo po, sobrang vital at sobrang crucial na magiging role po ninyo kung kami po ay inyong pauunlakan. At i-explain ko po ito sa mga susunod na slides. Ngayon, bago po ang lahat, ako personally ay naniniwala na ang EYS ay magiging mas malaki pa sa lahat ng mga booking platform na dumaan dito sa ating bansa. Ibig sabihin, mas malaki pa doon sa green, mas malaki pa doon sa pink, at mas malaki pa doon sa orange. Dahil ang data, ang sabi, mas malaki ang industriya ng services dito sa bansa natin. And in fact, nagpapadala pa nga po tayo ng services abroad. Yan po yung mga OFW. Tama po ba? Sobrang dami ng mga services dito, kaya pa natin mag-export ng service. Ngayon mga kapatid, bakit ako naniniwala na ito ay mag-i-scale and this can be the next big thing in the country? Unang-una po mga kaibigan, ito po ay nag-solve ng problema. Problemang hindi lang isang dekada, hindi lang 2 dekada, hindi lang 3 dekada problema. Tama po. At alam nyo, ito ay sobrang laki at underserved. At alam nyo po ba na ang pinag-uusapan nating area na yan ay offline pa hanggang ngayon. Imagine mo, online na ang bayaran. Online na ang pagsakay ng taxi. Online na pagbili ng pagkain. Online na rin ang pagsha-shopping. Pero wala pa rin online sa serbisyo. Tama po ba? At ito po ay disorganized and not digitized. At yan po ang ating golden opportunity or blue ocean. Kung ito po ay makikita ninyo na pinakamagandang mangyayari sa buhay ninyo, isabayan nyo po kami dahil naniniwala din po kami na ganun din. Sumunod, hindi po tayo nag-iimbento ng kultura o gumagawa ng bagong kultura o bagong behavior. Tayo po ay nagdi-digitalize lang o nagdi-digitize at nagbe-verify ng mga transaksyon. Kumbaga po, kaya nating i-verify si customer. Ayan, at the same time, kaya nating verify yung service provider. Tayo ang platform na magsasabi na pag binook mo sa AYS yan, legit lahat ng nagbubook dyan. Kasi malupit ang verification processes ng AYS. Ayan po yun. Maski customer man or maski user man. Ayan po yun. Sumunod, alam niyo po ba na these services
are daily repeatable and ginagamit po ng milyong-milyong Pilipino. Kung ang Grab ay mayroong 600 to 700,000 bookings a day, aba, mas malaki po ang serbisyo. Milyon-milyon. At kung gaano kalaki ang Grab sa Pilipinas na nakikita mo ngayon, wala pa yan sa magiging future natin sa serbisyo. Ayan po yan. Ngayon po, ang kagandahan po, once na nakikita mo ito ngayong gabing ito, ay meron kang opportunity to be the first organized mover. Ibig sabihin po niyan, tayo po ang kauna-unahan sa buong Pilipinas na nationwide scale ng booking ng mga trabaho at serbisyo, professional man o skilled. Ang kagandahan niyan, tayo po ay natatap sa 3 growing mega trends sa ugali ng mga Pilipino ngayong panahon na ito. Importante na alam natin yung mga trending na mga behaviors na yan. Dahil dyan po tayo magiging entrepreneurial at makakita ng mga opportunity na pwede makasolve ng mga problema ng mga makabagong Pilipino. Tama po ba? So una-una sa lahat, ito pong gig economy. Alam niyo po ang gig economy, yan po ay galing sa sideline or side gig. Ayan po yan. Hanggang eventually tinawag na siyang gig economy, no? Nagiging ekonomiya na ang mga sideline at side gig sa panahon ngayon dahil hindi na uso yung isa lang trabaho mo, isa lang pinagkakakitaan mo sa panahon ngayon. Karamihan po sa atin, may trabaho. Pagkatapos po niyan, may iba pang pinagkakakitaan o negosyo. Yung iba naman po sa inyo, may negosyo na, pero meron pang dinadagdag na ibang negosyo. Tama po ba? Hindi na uso ngayon ang isa na pinagkakakitaan lamang. Kaya nga rin po siguro kayo nakikinig ngayon dahil gusto nyo rin magdagdag ng pagkakakitaan. Tama po ba? At alam nyo po, sa gig economy, dyan natin nakikita na ang mga service providers po natin, hindi na po sila napipirme sa isang regular job. Mas gusto po nila na mas maraming racket dahil mas malaki ang kitaan. Ayan po yon. At yung mga benefits naman ay sila na individually ang naguhulog nito. Kumbaga, kung dati kaya nilang kumita ng 12 to 15,000 per month, kaya po nilang kumita ng 50 to 60,000 sa pamamagitan po ng pagsali sa gig economy. O yung pagtanggap ng mga sidelines, rackets, and at the same time, yung mga small contracts, ika nga po. Ayan po yan. Okay? Sumunod, yung digital convenience, mga kaibigan. Alam niyo po ba na ito ay isang partikular na ugali ng mga Pilipino na karamihan po sa atin ay visible na. Importante po dyan yung example po natin na pag-usapan po natin yung mobile booking ng pagkain or online booking na pagkain. Halimbawa po, bibili tayo ng French fries sa McDonald's. Di ba? Alam mo ba na kapag yan ikukumpara mo, kapatid, sa pagbili ng French fries ng McDonald's sa Foodpanda, ay magugulat ka, may patong na plus 30% sa Foodpanda. Kumbaga, kung 100 piso, pag nag-walk-in ka sa McDo, pag ikaw bumili ng French fries sa Foodpanda gamit yung McDo, piliin mo doon, di ba? Magulat ka, 130. At syempre, iba pa yung delivery fee. Ayan, nakakuha po ba? At alam mo ba, na majority sa mga Pilipino, hindi na pinipiling mag-walk-in. Mas pinipili na lang nila magpa-deliver. Lalong-lalo na pagka yung mga prime time hours. Ayan po yan. Now, bakit? Simple lang. Kapag ikaw kasi mag-walk-in pa sa McDo, imagine mo, yung McDo nasa loob ng SM, sasakay ka pa ng jeep, lalakad ka pa, pipila ka. Pagkatapos ito ulitin mo yung pabalik. Kung may kotse ka naman, mag-start ka pa ng sasakyan mo, gagastos ka pa ng gas, magbabayad ka pa ng parking, maglalakad ka ulit, pipila ka naman doon sa McDo, pagbili mo ng French fries mo, uulitin mo lahat yung pabalik. Kumbaga, ubos ang isang oras mo o 45 minutes mo kung bibili ka. What is additional 30 pesos plus delivery fee? Kung nagawa mo naman yung mga dapat mong gagawin, tama, may meeting ka, natapos mo, nakapagmerienda ka. Tama? Kasama mo pamilya mo, nagbabanding kayo, hindi nyo na kailangan pang lumabas o mausukan o mag-parking, etc. Darating na pagkain, tuloy-tuloy lang ang ginagawa ninyo. Tama po ba? Kaya alam nyo po, ang digital convenience nowadays is an important factor na we need to think about. Kasi kung ang sa maliit na bagay na pagbili lang ng French fries ay kinoconsider ng mga Pilipino mag-online book, paano pa kaya yung mga kailangan nilang serbisyo? Tama po ba? Tama? Ang French fries magkano 100 piso? Paano ko yung mga mas importanteng factor na kagaya ng services? Do you agree? Ayan po yan. Sumunod is the home-centered living. Karamihan po sa mga Pilipino prefer to do things at home na ngayon. Kumbaga, kahit nga ako magpapamasahe, mas gusto ko na sa bahay na lang. Ibo ko na lang sa bahay para pagkatapos ng masahe, tulog na. Tama. Kasi pag pumila ka pa sa massage center, nagdala ka pa ng sasakyan mo, inaantok ka na, sasakay ka pa ng sasakyan, magdadrive ka pa, pagbalik mo, wala na yung antok mo. Tama? Tama? Kaya tulog ka na sana. Kaya alam nyo po sa workplace, ganyan na ngayon. Pag mag-hire ka, anong unang tinatanong ng aplikante?
meron po bang hybrid? Kahit nga po OJT, gano'n na din ngayon. Tatanungin ka na rin eh. Sir, may hybrid po ba? Na 3 days, pwede po nasa house po ako. Ayan. And the next other days, I'll be on site. Ganyan yan sila. Tama po. Ganyan na ang generation ngayon. People and even the younger and the older generations prefer do things at home na. At alam niyo po, itong tatlong mega trends na nasa harapan ng screen ninyo, we can do business on this culture shaping behaviors. Ayan po yan. So imagine, you have a business na may kinalaman sa top 3 trends na ito. Tama po ba? And paano kung ang negosyo mo ay may kinalaman sa trends na ito, ano kaya ang opportunity kayang ibigay niya sa pamilya ninyo? Ayan, tama po ba? Kaniniwala po talaga ako na ito po ang next big thing dito sa ating bansa. Kasi hindi lang po ito isang klase ng presentation na hindi po pinag-aralan. Kumbaga po, ina-analyze natin ng data. Ina-analyze din po natin ang behavior ng mga Pilipino. At kumbaga, napakalaki po talaga. Napakalaki talaga ng opportunity. Ayan po yan. Ngayon, let me introduce you doon sa kitaan. Paano nga ba kami kikita dyan, Sir Gerald? O, ito na po. Let me introduce you to the neopreneur concept. Ang neo po, ang ibig sabihin po niyan ay bago. Ayan po yan, no? Latin word for new. Kaya nga po, ang pangalan po ng kumpanya natin, Neo Network. Ibig sabihin po, makabagong mga branches ng pwedeng pagkakitaan, Neo Network of Technologies. And makabagong branches ng mga teknolohiya na pwede pong maging negosyo. Ayan po yan. Ngayon, ang kagandahan po ng neopreneurship concept, mga kapatid, i-introduce ko po kayo sa roles or flow how a neopreneur can benefit from the platform. Ayan po yan. Alright? So, unang-una, start po tayo ng flow natin. Siyempre, mag-start po tayo sa isang neopreneur. Yan po ang future na kayo. Si neopreneur, ang tawag po natin dyan ay service provider and lister. Ibig sabihin po niyan, yan ang ating early adopters sa isang local area. Yan po ang nagnenegosyo ng EYS sa kanyang area at nag-endorse ito sa kanyang mga peers and friends. Ayan po yan. Si neopreneur ang tumutulong kay AYS na maghanap ng mga quality at reliable na mga service providers na kanyang i-enroll sa AYS app. Ayan, nakakuha po ba? At every time na nabubook ang service provider, ay si neopreneur ay tumatanggap ng passive income galing doon. Ayan, nakakuha po. So, syempre, let's go into the process na. Si neopreneur, maghahanap ng service provider. Ayan, halimbawa po, wedding singer. Ayan. Ang wedding singer po ba ay isang klase ng service? Yes. Ayan, in demand yan. Tama po ba? Ngayon, ang role naman ni AYS ay siya ang technology provider, opportunity giver, and SP verifier. At the same time, siya na rin po ang nagpapasa niyan sa customer, ang nagbibigay ng visibility. So once na tayo ay mayroong bride-to-be na nag-search sa AYS app at nakakita ng wedding singer at yun ay kanyang binook sa araw ng kanyang wedding, ito po ang pwedeng kitain ng bawat isa. Ayan po yan. Si neopreneur, mga kaibigan, ay kikita ng 5 to 10%. Ayan po yun. Si service provider naman ho, ay kikita ng up to 80% at si AYS naman ay merong 10%. Ayan po yan. Ngayon, alam nyo po ba na ang itong pricing na to ay pinakamababa in the market? Bakit? Kasi si Grab, 33%. Si Foodpanda, ganun din, 30%. Si Shopee, ganun din ho, 30% din. Tayo po, ang kinukuha lang po natin sa booking, 20% lang. Ayan. Malaking-malaki pa rin po ang napupunta kay service provider. Ayan po yon. Ngayon, ang maganda, kung sakasakali po na ito ay gagawin mo ng ikaw mag-isa, ay aabutin po kayo na napakalaking puhunan. Tama po ba? Kasi di biro ho. Hindi ho biro ang magtayo ng isang tech company. At yung iba po dyan, nadadaya pa minsan na nagpapagawa sa ibang freelance na kung saan hindi naman nila expertise at nagpagawa lang sila, eventually, nawawala din yung project. Tama po ba? Pero tayo po, dahil tayo ang may-ari ng kumpanya ng IT at tayo may-ari ng source code, ng database at sarili nating idea ito, ay masabi po natin na solido ang pundasyon o pagkakatayo ng ating concept. Ayan po yan. At alam niyo po mga kaibigan, ang good news po, hindi niyo na kailangan pang mamuhunan ng ganyan dahil ginawa ko na po yan para sa inyo. Ayan, nakuha po. Ang maganda, dito po sa AYS, ay meron na lang pong maliit na puhunan na magsisilbing capital commitment nyo na nga lang ho para masabi natin na kaya po nating pagsama-samahan na tayuan itong ating responsibility sa ating negosyo. Ayan po yan. Alam niyo po mga kaibigan, pag-usapan po natin magkano naman ang puhunan sa negosyo na yan, Gerald. You know? So unang-una po mga manonood po natin, mga future neopreneurs, ang original price po talaga ng ating system based on its
programming and latest technologies, yan po ay nasa 638,000 pesos. Pero right now, yan po ay nagsisimula lang sa value na 14,888. Ayan po yan. And that is limited. Ano ho? Ngayon po mga kapatid, 14,888, matanong ko lang po kayo para po sa inyo, malaki po ba yan o maliit? Pa-comment naman po sa comment section at antayin po natin. Alright? Ngayon, habang kayo po ay nagtatype kung ano po ang inyong opinion, alam niyo po mga kaibigan, ang 14,888, malaki o maliit ay nakadepende po sa tanong. Ayan, depende po sa pinag-uusapan. Bakit ho? Bakit depende sa tanong? Simple lang po, ladies and gentlemen. Ganito lang po kasi yan. Kung 14,888 atin pong pag-uusapan ay gastos, kapatid, malaki yan. Bakit? 14,888, ibili mo ng lechon, mag-birthday ka. After nyo kainin yung lechon, anong susunod na mangyayari? May lalabas bang piso, 2 piso, 10 piso, 100, 200? Wala. Kasi ang tawag dyan, gastos. Tama po ba? Ngayon, bumili ka ng bag. Kada sukbit mo ba ng bag, bilhan mo pa ng shoes, ang halaga 14,888. Kada sukbit mo ng bag, kada kaskas mo ng sapatos mo, walang 100, 500 na lumalabas. Kasi gastos. Tama po ba? O ito pang huli, smartphone, bumili ka. Sure ako, mas mahal pa yung smartphone na hawak mo ngayon. Pero kung yung 14,888, ibibili mo na smartphone, kaibigan, kada pindot mo ba ng smartphone mo, may nahuhulog bang 500, 1,000? Di ba? Wala. Tama po. Ngayon, hold your questions lang po, no? Mamaya, sagutin po natin yung mga questions na yan, mga kaibigan. Pero yan po, tinatapa po nila yan sa kanilang mga serbisyo. Kumbaga, may patong na yon, no? Ngayon, ganito po. Yung 14,888 na yan, pag-usapan naman natin, kaibigan, negosyo. Ayan. Anong negosyo ang kaya mong itayo sa 14,888 na pwede kang kumita ng 600,000 pesos? For example, a 14,888 na puhunan, kaya kumita ng 6 digit. Ang tanong po mga kapatid, may maitayo ba tayo? 14,888, kaya ba magtayo ng sarili mong Starbucks? Ayan, hindi, no? Ito po, sarili mong McDonald's. Di pa din. O, ito po sa pinaka-realistic. Sari-sari store po mga kapatid, kaya po ba? Hindi pa din. Imagine mo kahit sari-sari store, hindi ba katayo? Bakit? Signage pa lang po, kulang na yan. Saka business permit. Tama po ba? Wala pa yung rep, wala pa yung laman ng sari-sari store mo. Do you agree? Ang puhunan po ng sari-sari store, 50 mil po talaga. Ganun po kalaki. 40 to 50,000. Wala pa dun yung, yung pwesto. Wala pa dyan yung babayaran mo tindera mo. Ayun yan. Pero ito maganda. 14,888 ngayong gabing ito, may sense, kaya kumita ng maganda na 6 digits. Meron technology. At kagandahan po yan, may napakalaking opportunity nasa harapan po ninyo. Yun po ang AYS. Ngayon, anong kapalit ng 14,888 once na kayo po ay nag-start? Unang-una, magkakaroon po kayo ng business kit. Sa loob po niyan, may kasama po yan 2 marketing materials like tarpaulins. At the same time, sa isang package for 14,888, meron kayong e-franchise. Ang mangyayari po dito ay meron po kayong 30 service provider activation slots. Ayan po yan. Ano ibig sabihin po ng 30 service provider activation slots? Ibig sabihin po niyan, sa isang franchise, 30 tao po ang pwede ninyong ilagay. Ayan po yun. At maganda, may kasama po yung business guide. At the same time, meron po itong personalized website with inventory and accounting. Ano pong ibig sabihin po nun? Sa isang website, mga kapatid, lahat ng transaction na nangyayari na may kinalaman sa AYS, automatic pong nagre-record. Ibig sabihin, di mo na kailangan mag-ledger. Di mo na kailangan sulat sa QuickBooks. Ayan po yun, no? So, ibig sabihin, kahit tulog ka, o nasa trabaho ka, or busy ka, basta may nag-book, automatic nagre-record yan. Kita sinong binook, anong binook, tama? Magkano, anong oras, anong date, magkano kinita mo bilang neopreneur. Nakalista po yun. Ayan po yan. So lahat ng transaction na mangyayari from very beginning that you started AYS and up to kaduluduluhan and up to present, no? Nare-record automatic. Ayan po yun. At syempre, ito, good news, ang 14,888 is a lifetime puhunan. Ayan po, wala na kailangan pang ilabas. At syempre, wala nang additional cost on technology upgrade. Ayan po yan. Now, pag-usapan po natin, ano naman yung mga pwede nating kitain or mga modes of earnings dito po sa ating negosyo. So, una-una, meron po tayong 7 ways to earn. Ang first way to earn po natin, mga kaibigan, is si neopreneur, pwede rin hong maging service provider. Ayan po yan. So, maganda po niyan, you will get 90% of the booking. So, ngayon, ang kagandahan po nito, sa AYS kasi, si service provider ang nasusunod sa price. Ayan, bakit? Bakit walang standard price? Simple lang po. Kasi pag nilagyan mo ng standard price yan, isang market lang ang tinatamaan mo. Halimbawa, ang standard price mo, pang low-end lang, yung pinakamura. Maniwala po kayo, yung high-end, yung luxury market, hindi sila naniniwala pag sobrang mura, feeling nila, sobrang cheap.
Ayun po yun. Pero kung yan po, ang bawat service provider ay bibigyan mo ng kalayaan, maglagay ng presyo according sa quality ng kanilang service, tatamaan mo lahat ng market. Yung low end, yung mid end, at high end. Ayan po yan. Pag-usapan na lang po natin yung concept sa massage. Ano ho? Sa massage, meron pong iba't ibang klase ng presyo. Kahit po sa labas, ganyan din ang nangyayari. Tama po. May low end, may mid end, may super luxury, nakagaya ng mga nasa high-end na spa centers na 1,500 to 4,500. Meron din naman pong massage na 300 lang. Tama po ba? At lahat yan, may mga market na pinupuntahan. Ganon din po dito. Ang maganda po niyan sa ating first way to earn, kung kayo po ay merong skill as a neopreneur, pwede nyo pong i-connect yan. Pwede rin po kayong maging service providers. Ayan po yon. Sumunod, second way to earn naman po natin is kung ayaw mo namang ilagay ang iyong skill at gusto mo lang maging business person inside our platform, pwede po kayong magrehistro o mag-enroll ng mga kilala ninyong service providers, alright, sa AYS. At ang maganda po niyan, meron po yung, pwede mo silang singilin ng enrollment fee na 500 pesos. So 500 times 30, 15,000, bawi na po no? Tama po ba? Ngayon, ganito po yan mga kaibigan. Ang kagandahan po nito, yan po, lifetime na rin po sila. Wala na pong recurring fees or hidden charges or annual fees. Wala na pong ganun. That's lifetime. Ngayon, ang kagandahan po nito, paano naman kung wala kang kilalang service provider? Ito po maganda. Meron po kaming system na ituturo sa inyo na sa pamamagitan po ng ating digital marketing training, kaya mong punuin yung 30 slots na yan ng 2 linggo. Ayan po yon. Meron tayong sistema niyan na kung saan i-apply mo na lang. Ayan po yon. Ngayon po, ang kagandahan po nito mga kaibigan, maraming mga neopreneur madiskarte. Ayan, bakit? Kasi yung iba, basta magaling ang ginagawa, nililibre nila ng enrollment fee. Bakit nila nililibre? Kasi po sa third way to earn, ito po talaga yung totoong kitaan. Sa totoong kitaan po nito, ang kagandahan po niyan mga kaibigan is, sabi dito, you will earn 5% for every service provider booking na nangyayari sa inyong platform o sa mga naipasok mong service provider, kada booking nila, meron kang 5%. Ayan, klaro po yun, Ngayon, mga kaibigan, ang kagandahan po nito, once naging neopreneur ka, dito ho, meron tayong training. Ulitin ko ho, merong training. Ang kagandahan po nun, mga kapatid, tuturuan ka namin magkaroon ng digital presence na kaya mong punuin yung 30 service provider slots na yan in 2 weeks. May kakilala ka man o wala kang kakilalang service provider. And in fact, yung mga neopreneur po na nag-send sa inyo ng link na to can attest to it, na kami po ay nagpapatraining talaga at nagtuturo kami ng mga tamang technologies and strategies to fulfill the 30 slots in 2 weeks. Ayun po yun. So kahit wala kang kilala, hindi importante. Gawin na yung system, magkakaroon ka ng service provider. Ayun po yun. Ngayon, ang kagandahan po niyan, paano kung may kakilala ka pa? Tama ho. Ngayon, imagine, sabihin na lang po natin, meron kang niregister na teacher. Meron po ba kayong kilalang teacher? Ayan. Ngayon, yung teacher po na yan, syempre, hindi naman ganun kalaki ang kinikita niya sa kanyang regular job. Gusto rin niyang mag-participate sa gig economy. Tama po ba? At syempre, itap din yung 3 growing megatrends. Tama ho. Ngayon, ganito po yan mga kaibigan. Ang kagandahan po ng konsepto natin na to, syempre, ikaw magma-marketing para sa kanya, tama, siya naman magpa-provide ng service. Ang kagandahan yan, pag yan nalista sa app, every time na yan po ay nagbubuk o binubuk, rather, meron po kayong 5% sa lahat ng booking ni teacher. Ngayon po, ito po yan. Imagine mo na lang kung marami kang teacher na nilagay. Nakalima ka. Ayan. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan pang magkaroon ng sariling tutorial center na mamuhunan ka ng pwesto, na magpa-construct ka, dahil sa AYS lang, sa maliit na puhunan, kumikita ka na sa tutorial industry. Maganda? Sumunod. Paano kung may nilagay ka pang magaling manghilot o magaling sa massage? Ayan. Di ba? Yung mga therapeutic massage na yan. Tama? Ang kagandahan po niyan, mga kaibigan, ay syempre, unang-una po sa lahat, kada booking, may 5% ka. At imagine mo to. Paano kung marami kang nilagay na expert sa massage? Pero ito, good news. Pansinin po natin. Isa lang ang puhunan mo, pero ilan na negosyo mo? 2. Tama? Isang app, pero meron ka ng negosyo sa tutorial o tutoring industry. Tama? Tutorial industry. At meron ka pang negosyo, saan? Sa tinatawag po natin na wellness or massage industry. Ayan. Nakakuha po?
Panalo po ba yun? Dalawa na negosyo mo, isang app. O ito pa maganda, paano kung dinagdagan mo pa ng isa? Kasi meron kang mga sources naman o kakilala o na digital marketing po natin ng mga home cleaners. Ayan, tama po ba? At ang kagandahan po niyan, alam niyo po nowadays, ang home cleaning ay isang napakalaking industriya, especially sa mga highly urbanized areas sa sobrang busy na nagtatrabaho, nagpapalinis na lang ng kondo at kung ano-ano pa. Tama po ba? At alam niyo hindi lang 'yan nasa highly urbanized districts, no? Even nga po katabi ng mga areas na 'yon, ganun na rin po ang nangyayaring behavior. Ang kagandahan po niyan, pwede ka na rin kumita sa home cleaning industry. At ang maganda niyan, isang app lang, ilan na business mo? 3. Ngayon, ang maganda, pwede ka palang mag-expand na mag-expand nang hindi mo na kailangan magtayo ng mga pwesto, no? At ang kagandahan po niya, pinasok mo na rin yung nails industry, yung creatives industry o yung photography and videography. Sama na rin natin yung locksmith, sama na rin natin yung tutor ng music, sama na rin natin yung home cleaning ulit at yung aircon cleaning and repair industry. Napakalaki din po niyan. Dahil ang Pilipinas sa isang tropical country, maraming nag-aircon po dito at ang taas po ng demand sa paglilinis ng aircon at pag-repair niyan. So imagine, giving Filipinos opportunities na magkaroon ng customers. At bawat booking nila, meron kang 5%. At ang maganda niyan, tinarabaho mo ng isang beses, pero ang komisyon, sunod-sunod. Ayan, maganda po ba yun? Alam niyo po, nakakatawa, ang ating negosyo ay hindi lang po pang small area. Ito po ay non-territorial. Ibig sabihin, pwede po ito sa buong Pilipinas. Andito ka ngayon sa Quezon City, pero meron kang gustong ilagay na service provider na tour guide sa Palawan. Pwede ba yun? Ay, pwede ho. Wala po ditong tinatawag na territorial boundaries. Ayan po yan. Paano kung naglagay ako ng doktor sa Roa City? Pwede ba yun? Pwede. Paano kung naglagay ako ng accountant sa Davao? Pwede pa rin ba yun? Pwede ho. Ayan po yan. Ngayon, bigyan ko po kayo ng sample projection. For example, meron po kayong 8 service providers na merong 5 bookings a day. So that is 40 bookings. Let's say, na 500 ang kanilang minimum booking. Sa 500, that is 20,000 a day. Kunin mo ang 5%, yan ay 1,000 pesos. 1,000 pesos na nangyari ng isang araw, puhunan mo 14,888, panalo. Panalo na. O ito, kunin mo araw-araw, 30,000 per month. Take note 8 pa lang ang pinag-uusapan natin. Paano kung 30 yan? Tama? And to set the expectations right, mga kaibigan, imagine mo, namuhunan po kayo ng 14,888 sa ating business. Napakaliit na puhunan kung negosyo ang pag-uusapan. Tama po ba? Ang tanong po, may binayaran po ba kayong pwesto? Wala. Nagbayad po ba kayo ng mga empleyado o tao? Wala. Nagbayad po ba kayo ng kuryente? Wala. Tubig, nagbayad ka? Wala. Ibig sabihin po, ito ang business na walang operating expenses. Tama po ba? Kasi wala rin namang ginamit na business supplies. Tama po ba? Walang umiikot na inventaryo. Tama po. Ibig sabihin yan, lahat ng perang papasok sa'yo sa AYS, diretso po sa bulsa ninyo. Ngayon, ikumpara po natin yan sa isang traditional na negosyo. Halimbawa po, sari-sari store. Yan. Na ang puhunan magkano? 50,000. Tama po ba? Ngayon, ikaw ay namuhunan ng 50,000, nag-operate ka sa sari-sari store. Siyempre, kailangan mo ng magandang location. Tanong, magbabayad ka ba ng renta? Oo. Tama? Sumunod, magbabayad ka ba ng tindera? Yes. Magbabayad ka ba ng kuryente? Magbabayad ka ba ng tubig? Tama. Siyempre, at may mga permit pa at kung ano-ano. Tama po ba? Pero ito po, malupit. Hindi naman lahat na napupunta sa pera ng sari-sari store, ay kinita na kagad ng may-ari. Tama po ba? Kasi minsan, yung tindera mo, pag dumarating yung boyfriend niya, ano pa nangyari? Inaabot yung mga chichirya. O ito, magpiatos ka muna. O ito, mag-soft drinks ka muna. Paano ko nalaman? Nung bata ho ako, nakikita ko yan. Ngayon, ito po yan. Hindi lahat ng kinikita ng sari-sari store, dumediretso sa bulsa ng may-ari dahil merong mga gastusin. At may mga gastusin na hindi rin naasahan. Di ba? Agaya ka, nanlibre yung tindera mo. Tama po. So, kumbaga, kung ikukumpara mo ang puhunan ng sari-sari store na 50,000 at puhunan ng AYS, may di hamak na mas panalo itong pinag-uusapan natin. Tama po ba? Ngayon, ang kagandahan po nito mga kaibigan, sinong gusto ng good news? Ayan, i-comment mo naman sa comment section kung gusto mo ng good news. At kung isa ka sa unang 5 na magiging neopreneurs natin tonight, tayo po ay namimigay ng special promo. Ano po yun? For the first 5 na magiging neopreneurs natin tonight, yung 5% mo, gagawin kong 10% lifetime. Ayan. And these are for the first movers, no? First mover advantage po ang tawag natin dito na ginagawa po nating 10%. So imagine kung 10% yan, mga kaibigan, 8 service provider, kunin mo 5 booking, then po ay magiging 20K a day, kunin mo 10%, that is 2,000 pesos.
at magiging 60,000 pesos na potential income mo kung walo pa lang yung service providers, paano kung 30 na yan? Ngayon ito po maganda mga kaibigan, mga kapatid na nanonood ngayon, no? 60,000, makabayad ka na ba ng utang mo sa credit card? Oo naman. Yung balance mo ba sa tuition fee ng anak mo, kaya mo na bang bayaran ng cash? Oo naman. Ito pa, yung matagal ng hinanaing ng pamilya nyo sa probinsya na bubong na hindi natin mapalit-palitan kasi kailangan palitan buong bubong, di ba? Kaya mo na bang palitan? Oo naman. Tama po ba? Ngayon ito pa, ang kagandahan po nito, yung hinuhulugan mo bang sasakyan na minsan nagkukulang ka pa ng paghulog. Magkukulang pa ba? Hindi na. Bakit? May AYS na kasi. Tama po ba? At ang maganda po niyan, ito po pinaka masarap sa pinapasok po nating industry. Kumikita ka na, nakakapagbigay ka pa ng trabaho sa mga Pilipino. Kumita ka, may kumita ding iba, may pamilya na nagkakaroon ng dagdag savings, may pamilya na nakakapag-aral ang anak, may pamilya na natutulungan ng pangtustos nila dahil sa'yo, dahil naging neopreneur ka. Maganda po ba yon? Maganda? Alam niyo pa mga kaibigan, hindi lang po yan. To spice everything, ang next way to earn po natin is, ito po, naka-promo din ito, di ba? At right now, if you appreciate this opportunity, right now po, ang fourth way to earn po natin ay naka-unlimited na AYS user registration. Anong ibig sabihin nun? Hindi ka lang sa service provider kumikita ng 5%. Pati din sa mga napadownload mo bilang isang neopreneur. Anong ibig sabihin nun? Pa-download din mo ng AYS ang iyong mga kapatid, kaibigan, kakilala, katrabaho. Yung mga kaipon ninyo, kaibigan, kapatid, katrabaho, kakilala, kabatian, yan, kasimbahan, isama mo na rin. Kahit po yung mga kaaway, mga kapatid, ayan, isama na rin po natin yan. Every time na nagbubok sila sa AYS ng mga serbisyo, 5% po na binubok nila sa buong buhay nila, income po ninyo. Ayan, maganda po ba yan? Ayan, ibig sabihin, hindi lang po tayo kumikita sa services, pati rin po sa customers. Ganyan kaganda ang neopreneurship opportunity. Ngayon, kung ito po kakaririn po ninyo, imagine mo ilan ang friends mo sa Facebook. Meron po ba dito ang friends po ninyo sa Facebook? Dalawa lang. Mommy at daddy pa. Ayan, wala namang ganun. Tama po ba? Yung iba po sa inyo, siguro meron 500. Yung iba may 1,000. Yung iba sa inyo, grabe, may 3,000. Tama po ba? Imagine getting only 25% ng mga yan. Imagine po natin ano mangyayari at paano kung karir-karirin mo. Imagine, you'll get 50 users equals to 50 bookings per day, no? In one day. With a minimum booking fee of 1,000 pesos. That is 50,000 total bookings. Kunin mo 5%, meron kang 2,500. Tama ho. O ito, pwede na po ba sa atin, nagpa-download lang tayo ng AWS sa lahat ng mga kaibigan kakilala natin, meron na tayong 75,000. O paano po mangyayari yan? Simple lang. Malala nyo po yung dashboard ninyo, yung online website. O doon po, pwede nyo makuha yung inyong registration link or registration QR code. Nagamit po ang link na yan at QR code na yan, mga kaibigan, ipapasa nyo lang po yan sa inyong mga tropa o inyong mga kakay, yung mga kaibigan, kakilala, katrabaho, kasimbahan, kabatian. Ayan. At ano-ano pang kaaway, isama na rin po. Ang kagandahan po nun, mga kaibigan, ay una-una po sa lahat, pag na-download po nila yan gamit ang link ninyo at QR code ninyo, nakalink na po ang kanilang app sa account ninyo forever. At ang good news po doon, lahat ng transactions nila sa ating platform ay meron kang rebate na 5%. At ang maganda nun, kita mo, gamit po yung dashboard. Halimbawa po, nagpamasahe siya 2 weeks ago. Kita mo yon sa iyong dashboard. So, pwede mo siyang tawagan, oy friend, nakita ko 2 weeks ago, book ka ng massage, syempre, alam mo, ang massage, dapat yan. Every 2 weeks, at least meron ka. Baka masakit na likod mo sa stress mo, o baka na-stress ka na sa work mo. Meron akong service provider na pwedeng ibigay sa'yo. Ayan po yun. So, ang kagandahan nun, pwede kang mag-resell ng bookings, no? At ang kagandahan nun, paano kung user na nag-book, ang binook niya, service provider mo? Ayan. O, di ba? Magkano nakita mo? 10% na. Paano kung first mover ka pa, may additional ka pang 5%? Napakaganda po talaga ng ating opportunity. Tama po ba? Ayan po yan. Ngayon po, mga kaibigan, tayo po ay papunta na doon sa part ng ating referral concept. Pero bago po tayo pumunta doon sa mga nanonood po ngayon, mga kapatid, ganito po yan. Tingin nyo po ba ang negosyo natin sulit o sulit na sulit? Pa-comment naman po sa ating comment section kung para po sa inyo sulit na sulit o panalo panalo. Tama, parang walang option doon, Sir Gerald, parang sulit at panalo lang, no? Ngayon ganito po yan. Alam niyo po, layunin po natin na hindi lang po tayo maging nationwide. Layunin din po natin na tayo po ay makilala o na global scale dahil po ang mga Pilipino
kilala po talaga sa buong mundo na service-oriented country. Kumbaga, mas pinipili po na i-book ng mga foreigners ang serbisyo ng mga Pinoy kumpara sa ibang lahi. Totoo po yan. Kahit po sa kwento po ng mga OFW, amin pong naririnig yan. And syempre, yun ang gusto natin mangyari. Pero bago tayo makarating sa worldwide scale or global scale, syempre, kailangan po muna natin magtagumpay sa ating laban sa nationwide scale. Tama po ba? Ngayon, yung ginawa po ng Grab na unabot po sila ng 12 years para makilala sa Metro Manila alone with very few bookings on other major cities. Ang gusto natin mangyari, 3 to 5 years lang, hindi Metro Manila, buong Pilipinas. Kaya mapansin po ninyo mga kaibigan, we are willing to share the profits dahil naniniwala kami, kailangan namin nakakampi. Kailangan natin ng allies in order for us to do this business on a nationwide scale, no? Ayun po yan. Kaya alam niyo po mga kaibigan, ngayon, sa side naman po ng pagpaparami ng mga kakampi, ay pwede rin po tayong kumita. Paano po yan? Sa pamagitan po ng ating referral-based business, naniniwala po kami na lahat ng produkto ay may endorser. Naniniwala din po ba kayo doon? So, ang Smart, may Miss Universe. Ang Shopee, may Sarah G. Tama? Ang mga shampoo, may mga ex-girlfriend at girlfriend ni Gerald Anderson. Ayan, iba po si Gerald Bautista, ako po yon. Si Gerald Anderson, ibang tao rin po yon. No? Ngayon, sumunod si Tanggol, ayan, nag-endorse ng kating ko. At pati nga po gatas eh. Kahit po gatas, may endorser. Tama po ba? Yan, tanong dito po sa AYS, sino ang endorser natin? Although, alam nyo ho, marami naman hong mga artista at mga kilalang tao ang nagbubuk sa AYS. Pero ang talagang main endorser po natin dito mga kapatid, ikaw. Ulitin ko po, ikaw na isang neopreneur. Bakit? Kasi naniniwala po kami na hindi natin kailangan ng mga solid na artista para bayaran ng milyon-milyon para sa talent fee. Ang kailangan po natin, mga solid na mga mukhang artistahin. Ayan po yon. Sino po yon? Ikaw na nanonood po sa akin ngayong gabing ito. Kaya nga po, tinuturo na po kayo ng screen. Tama po ba? So how does it work? How does it work? Sorry. Ganito po yan. Sa ating fifth way to earn, ang sabi po dito, refer a friend. Give us a friend na interesado sa pagdi-digital ng services industry or isang friend na kayang pakinggan ng aking pitch for like an hour and a half gamit po ang ating Monday, Wednesdays, and Fridays na presentations. At nagustuhan niya ang aking pitch at naging neopreneur siya at tinraining natin siya magkaroon ng service providers through digital marketing in 2 weeks at siya po ay kumikita dito, kayo po, the moment na pag-sign up niya ay may 1,000 pesos. Ayan po yan. Ngayon, bakit? Kasi kung hindi po dahil sa inyo, hindi malalaman ng kaibigan ninyo na merong AYS at wala kaming additional na kakampi. Ayan po yan. So, ang makaganda nito, hindi mo kailangan mag-explain. Ang kailangan mo lang, isend ang link. Ako mag-e-explain as the CEO. Pag nakita niya ang authenticity ng business, nakita niya ang clarity ng vision na gusto natin puntahan, at siya po ay naging AYS neopreneur, you will get 1,000. Ang tanong, Sir Gerald, yan ba ay yung tinatawag na recruit? Hindi po, dahil hindi naman po tayo nagpapadala ng tao sa Japan at South Korea. Tama po ba? Pero kung pipilitin niyo po ako, pwede po namin kayong ipadala, pero sa North Korea nga lang. Biro lang. Biro lang po yun. Ano? Hindi po kami nagpapadala ng tao sa North Korea. Ang ginagawa po natin dito ay word of mouth advertising, which is, hindi naman po ito bago sa ating ginagalawang espasyo. Actually nga po, ginagawa nga po yan ng Lalamove. Mapansin niyo po, ang Lalamove mismo, merong referral rewards. Kahit nga po TikTok may ganyan din. Sino po rito yung mga gumagamit ng TikTok? Di ba? Sa TikTok, refer ka ng 25 downloads, meron kang 600 pesos, parang gano'n. Ang hirap. Tama, at kailangan magawa mo lang yun ng 2 days, 3 days, parang gano'n. Dito naman sa referral rewards ng Lalamove, gano'n din. Kailangan mong makakompleto ng 2 order sa 3 araw. Ang hirap din po niyan. Ito maganda sa AYS. Di ko kayo kailangan pahirapan. Ang kailangan mo lang gawin dito, mag-refer ka ng friend mo, kahit anong araw, anong date, anong year siya pumasok bilang neopreneur. May mga tao kasi minsan, nabagal makakita ng opportunity. Di ba? Yung mga late movers sa tinatawag, o next year pa, naging neopreneur. O, kahit po next year pa yan, entitled pa rin po kayo sa referral fee ninyo. Ngayon po yan. At paano naman yung mga talagang entrepreneur mag-isip? Yung mga nag-aantay ng big opportunity o nag-aantay ng big break sa buhay nila na magulat po tayo, nag-participate pa sa 5 movers, sa first movers advantage natin na 10%. O kayo po ay makakatanggap din ng ganung referral fee. Ngayon, ang kagandahan po nito, baka po matanong ninyo, Sir Gerald, hindi ba ako gumagawa ng competitor? Kasi pag nirefer ko yung kaibigan ko, baka competition ko pa siya. Tama po ba? Hindi ho. Dahil sa sixth way to earn, sa neopreneur royalty, ang sabi po dito, sa lahat ng mga bookings ng kaibigan mo
na neopreneur ay meron kang 1% sa lahat ng kanyang transaction bookings. Ngayon, baka isipin po ninyo, maliit lang pala. 1% lang. Tama po ba? Ay hindi ho. Kasi depende po sa sinusukat. Tama po ba? Kung 10%, pero yan naman ay sapa lang, maliit lang. No? Pero kung 1%, pero pinag-uusapan natin ay Pacific Ocean, ibang bagay yan. Tama po ba? So alam niyo po, ito yan. Yung 1% na yan, mahahambing mo, kasing laki po yan ng Pacific Ocean. At yung 10% na yan, ang sinusukat mo, 10% lang ng sapa. Anong mas malaki? 10% ng isang sapa o 1% ng buong Pacific Ocean? Natural Pacific Ocean. Tama ho. Pero bakit? Kasi imagine niyo po ito, no? Sa mga nanonood sa atin. Ang concept ng neopreneur royalty, for example, you are doing this business for the next 2 years. Training ka, tinatrabaho natin, inaayos natin, nagparami tayo ng service providers, and actually we're benefiting from the passive income na meron ang AYS, no? Ang kagandahan niyan, in 2 years, makapag-refer ka ng 300 na direct referrals. Posible bang makapag-refer ka ng 300 na tao sa 2 taon na pag-negosyo ng AYS? Ay, oo naman. Sure ako, mas marami pa dyan. Lalong-lalo na pagkita-kita na nilang resulta. Tama po ba? Ngayon, yung mga neopreneurs na yan, syempre, meron ding 30 slots. Tama po ba? 30 slots, nag-undergo din ng ating digital marketing training, na kompleto yan in 2 weeks. Yan po ay 9,000 service providers. 9,000 service providers, kunan po natin ang minimum booking na 1,000 pesos na booking fee. That is 9 million pesos worth of bookings. Kunin mo ang 1%, kapatid. Yan po ay 90,000 a day na income mo. Kunin mo yan in 30 days. Yan po ay 2.7 million a month. Ngayon, ano mas malaki? Itong 6th way o yung mga ways kanina? Paano kung sabay-sabay mong ginagawa lahat yan? Meron kang bangga. Tama po ba? Meron kang rele, ika nga. Or meron kang connection. Tama po. Ngayon, ang kagandahan po niyan, ang neopreneur kasi, hindi lang yan kumakalat sa isang area. Dumadami po kasi yan. Kumbaga, pwede kang magkaroon ng neopreneur sa lahat ng mga major cities. At ang kagandahan nun, sa lahat ng mga service providers nila, ay syempre, meron ka dong 1%. Ayan po yan. At syempre, kung ang mga neopreneur ay nasa mga major cities, ang mga service providers din nila, ganun din. Major cities and municipalities. Even not on municipality level, meron din po yan. So, kumbaga, ang kagandahan po nito, napakalaking opportunity. Itong referral program natin. Ayan po yun. Ngayon, sa 2.7 million naman, ang kagandahan po ba niyan, mabili mo na ba yung pangarap mong 1 hektaryang lupa? Oo naman, sa probinsya, 2 hektarya na yan. Tama po ba? Ngayon, kung ikaw ay magre-retire ng 60, 30 years old ka pa lang, kaya mo na mag-retire ng 35. Ayan, tama po ba? 2 taon para trabahuin ng AYS, makabuka ng 300 direct referrals, magkumpletuhin mo ang service providers mo, magkaroon ka ng bookings. Sure po ko, in 5 years, yung kikitain ng 50 years, kaya mong isolid ng 5 taon. Ayan po yun. Ngayon, ang tanong na lang is, ito bang next big thing na negosyo pinag-uusapan natin, ay gagawin mo ba? O ang tanong, worth it bang subukan? Ayan po yan. Yan po ang pinaka-million-dollar question, no? Kasi kung napakalaki ng opportunity at napakaliit ng puhunan, bakit hindi mo simulan? Tama po ba? At ito pa maganda, paano ka matatalo kung walang OPEX? Tama po ba? Kasi usually ang negosyo na natatalo lang naman ng OPEX. Bayad pwesto. Pag may negosyo, tatalbog ang cheque. Tama po ba? At di lang yun, ang dami pang factor. Tama po, ito maganda. Walang outside factor kasi walang OPEX. Ayan po yun. Ngayon po mga kapatid, sa last way to earn po natin, ito po, kailangan ko ng full attention ninyo. Dahil po, dito sa inyong screen, hindi po tayo nag-o-offer ng credit card. Nakakuha po ba? Nakakuha po ninyo. Hindi po tayo nag-o-offer ng credit card. Yan po ay Venn diagram example. Ngayon nga po pala, mabalik nga po pala tayo dito. Sir Gerald, ano nga po pala yung pwedeng ilagay ng mga service providers? Alam niyo po, basta legal, moral, ethical, at walang tinatapakang tao ang serbisyo, pwede mong ilagay yan sa AYS. Ayan, nakakuha po ba? Ngayon po, as for my own decision as the CEO of the company, ang hindi lang po natin nilalagay ay yung mga paranormal services. Ayan. Ano ko po yan? Sarili ko po itong opinion na aking pinapa-andar ngayon. Kasi syempre, pangit naman na mabrand tayo na pagka may sinapian, i-AYS mo. Nakakuha po ba? Nandiyan po ba kayo? Yun lang po ang hindi natin tinatanggap, no? Pero po basta legal, moral, ethical, at wala tayong tinatapakan tao, atin po yung tinatanggap. Ayan po. Actually nga po, meron pa nga po tayong service na sa mga funeral, yung mga crying lady. Ayan. Meron po tayong ganyan na service on specific regions. Ayan po yan.
Okay? So ngayon, punta naman po tayo sa seventh way to earn. Ayan. Ganito po siya, no? Sa seventh way to earn po natin, mga kaibigan, ang sabi dito, you can earn from your indirect referral na neopreneurs. Anong ibig sabihin nun? Sir Gerald, kung merong kinikita sa direct referral, yung aking mismong personal na na-refer, paano naman yung indirect? Yung na-refer ko. Kasi pwedeng sa akin magsimula, pero dumami yung neopreneur, naging 50, naging 100 sa area namin. Tama po ba? Yes po. Kaya nga po meron tayong seventh way to earn. Para lahat, hindi po, kumbaga lahat sabay-sabay magkaroon ng income opportunities. Alin man doon ang dumami. Ayan, nakakuha po ba? Ayan po yan. Ngayon, ang kagandahan po nito, mga kapatid, halimbawa, ang sabi dito, you can earn 1,500. Okay? Every time na nagre-refer, yung na-refer mo, ang condition lang po is kailangan meron pong dalawa on our Venn diagram example. Ano pong ibig sabihin nun? Ganito po yan. Halimbawa po, kayo po ay naka-refer ng inyong mga kaibigan. At sila po ay nag-refer na. Ayan. So, syempre, kanila yung 1,000 pesos. Ngayon, yung isa mong friend, ganun din, nag-refer. So, syempre, kanya yung 1,000 pesos. Dapat, wala ka na. Kasi hindi naman ikaw nag-refer. But because of the seventh way to earn, meron po kayong 1,500. Ayan. Ngayon, bakit po kayo merong 1,500, no? Kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi malalaman ng kaibigan mo na merong AYS. Kaya meron ka pa din. Ngayon po, itong way to earn na to, ito po, optional. Ibig sabihin, kung hindi po kayo magre-refer, okay lang, service providers ka lang, pwede. O gusto niyo po, doon kayo sa first way to earn, sa neopreneur ka na, service provider ka pa, doon ka lang, pwede rin po yan. Kaya nga po, meron tayong 7 ways to earn, para alin man doon ang magustuhan mo. Okay? Or pag sabay-sabayin mo man lahat yan, o edi paldo-paldo ka pa din. Ayan, nakakuha po ba? Meron pa rin ikaw na mapagkakakitaan. Ayun po yun. Ngayon, halimbawa po ito, nag-refer ulit. Ito, nag-refer ulit. O may 1,500 ka ulit. Ito, nag-refer ulit. O kakilala mo na yan. Malamang hindi mo na siya talaga literally kilala. Ito po, nag-refer ulit. O meron ka rin naman dyang 1,500. Ngayon po, ang tanong, Sir Gerald, parang familiar po ako dyan. Hindi ba yan yung networking o pyramiding? Actually po, mukha po bang pyramid yung example natin? Napakalayo. Tama po ba? Pero let me first share the concept. Ano nga po ba ang tawag natin sa ginagawa natin na to? Tama po. Ngayon, kaya po natin ito ginagawa is para walang maiwan na neopreneur. Na kapag dumami ang mga neopreneurs nang dahil sa kanya, we guarantee and we see to it na meron pa rin siyang income. Ayun po yun. Hindi siya nawalan. Ayun po yan. Nakakuha po ba? At sa pagdami niyan, edi sunod-sunod yung 1,500 nang hindi dahil sa'yo, hindi sila dumami. Tama po. Ngayon, baka masabi po ninyo, Sir Gerald, parang networking naman yata yung 7th way to earn na yan. Alam niyo po mga kapatid, doon sa term na networking, wala naman tayong nakikitang masama doon. Dahil unang-una, kung pag-uusapan natin yung networking sa amin pong mga IT, sa amin pong nasa IT industry, pag sinabi pong networking, ito po yon. Yung pag-connect-connect ng mga hardwares, pag-connect-connect ng mga softwares, at yan, pag nailagay mo into one connection, i-connect mo pa yan sa cloud. Ayan, o sa internet, or pwedeng firewall muna bago internet, ayun po yan. Yan po ang networking. Kasi ini-invite mo yung bawat hardware, yung bawat program, yung bawat software into one. At usually, ganyan din po ginagawa namin sa malalaki naming corporations na clients. Sa ERP po natin, kinoconnect natin yung sales, yung purchasing, yung HR, kinoconnect din po natin yung logistics. At the same time, kung ano pang mga additional na mga departments na meron po sila. Para the moment na merong bumili, okay, sa sales, kita na ni purchasing kung ano yung mga produktong kailangan niya i-purchase kasi nabawasan na yung kanilang stocks. Tama po ba? Ngayon, kita na rin ni logistics o ni inventory yan. May bumili. Ito yung stocks natin dito. Tapos kita na rin yan ni accounting. Ay na-account na niya. Nang hindi kailangan magpasa ng reports isa-isa per department na papel na nawawala pa minsan. Kaya minsan 2 linggo na hindi pa nila alam na wala na palang stock kasi may bumili ng madami. At si owner, si CEO, or si CFO, kita na niya nang hindi nare-report ng mga tao niya na ano benta ngayong araw. Ano lagay ng logistics natin? Ano lagay ng inventory ng warehouse natin? Anong lagay ng sales? Anong lagay ng nangyayari sa accounting? Anong ginawa nila? So you don't need to tell them na magpasa ng report gamit ang iyong login, no? Yung ERP mo. Kita mo lahat. At nagawa natin lahat 'yon dahil lahat ng department ni-network ho natin, no? Atin pong i-connect via API. So, ngayon, ang kagandahan po niyan, yan po ang concept ng networking sa IT, nagko-connect-connect ka. Ngayon, pagdating naman po sa tinatawag na social networking, ganun din ho. Nagko-connect-connect din ho tayo at nag-i-invite din ho tayo. Ini-invite natin yung mga kaibigan natin ng high school para maging friend, tama? At pag nakakita ka ng mutual friend through
that connection, ina-add mo na din. Sila, ganun din, vice versa. At usually, yan po, nakikita natin sa Facebook, Instagram, TikTok, at YouTube. Ayan, sa YouTube, nagpapa-subscribe ka, di ba? Nag-i-invite ka na, subscribe naman ako, follow for more. Ayan, so, nag-iimbita ka. Tama po ba? So, ibig sabihin, sa social networking, nag-i-invite ka, nagko-connect ka ng tao. Sa networking naman namin sa information technology, ganun din. Nag-i-invite ka ng softwares, pinagko-connect mo sila. Di ba? Ngayon, pagdating naman po sa events, alam niyo po ba may ganun din? Ayan po yun. Yung events, networking. Ano pong ibig sabihin nun? Meron kang product. Gusto mo makilala ka o supplier ka. Eh, syempre, pupunta ka ng expo. Ayan. Tama po ba? Ayun yun. Ngayon, networking pa din yun. Sumunod. Ito, yung network marketing, o baka dito kayo pamilyar. Yung mga nagbebenta ng lotion, nagbebenta ng supplement, nagbebenta ng sabon, nagbebenta ng gluta, nagbebenta ng kape. Ayan, pamilyar po ba kayo dyan? Yan naman, nag-i-invite ka ng mga tao para magbenta ng mga produkto na yan. Ngayon, sa AYS po, ito naman po tayo. Ito yung flow natin. Service, si Neopreneur, nag-i-invite ng service provider, na ini-enroll natin sa marketplace, na kinoconnect po natin sa AYS, na kinoconnect po natin sa mga nag-download at magda-download pa. Yan po ang flow ng networking natin. So, ang tawag po natin dyan, AYS, Neo Network Networking. Ayun po yan. Na kung saan, mapansin mo, connect-connect. Ngayon, ano yung hindi maganda na iniiwasan natin o yung Ponzi scheme na tinatawag? Hindi ibig sabihin na networking, Ponzi scheme na. Kasi bakit? Itong sa IT ba? Ponzi ba yan? Ito bang social networking? Ponzi ba to? Ito bang events na to? Ponzi ba yan? Ito, paano mo nasabing Ponzi to? May mga produkto to. Ang Ponzi scheme, ito po yun. Explain ko, no? Ang pyramiding o Ponzi scheme na sinasabi po nila, ay nag-form po yan ng pa-pyramid. Kaya nga po pyramiding, no? Ang problema dyan, wala po yung produkto. Walang serbisyo. Walang opisina. Walang legal na papeles. Ang promise nila dyan, kikita ka nang wala kang gagawin. Ibig sabihin, invest ka dito, kikita yung pera mo ng 30% weekly, tapos hayaan mo lang doon. Wala ka nang gagawin talaga. Ganun yan sila. At ang problema natin dyan, ayaw natin yan. Dahil maraming inaargabyadong tao yan. Tama ho. Ngayon, ang maganda, dito po sa AYS, sobrang layo po natin. Hindi po milya-milya. Universe po ang layo natin sa konseptong ito. Ganito po yan. Ang Appier serbisyo, merong produkto at merong serbisyo. In fact, meron nga po tayo mga nabibigyan ng trabaho. So, anong illegal doon? Tama po ba? Anong ka-ponzi-ponzi doon? Tama po. Sumunod, meron tayong legal papers at meron tayong opisina. Ayan. At the same time, kung kami illegal, hindi mo kami makikita sa Play Store. Hindi mo kami makikita sa Apple Store. Dahil ang hirap makapasa na magkaroon ka ng sarili mong legitimate doon na upload ng app o ng software. Dahil po yan, pag nag-update, ano po, kumbaga minsan may mga exam pa. Ayan yan. So pagdating sa data privacy, kasama na rin po lahat yan. Ano ho? Siyempre, ang maganda po sa atin, ang maganda, ito po, effort-based business. Malala mo kanina, lahat ng pinakita ko na way to earn, lahat yun may effort. Pero ang pinagkaiba lang natin sa ibang industry, pag ikaw nagbenta ng sasakyan, nag-effort ka. Pero after nun, kailangan magbenta ulit ng sasakyan. Tama po ba? Pag ikaw nagbenta ng kondo o nagbenta ng bahay, mag-effort ka. Pero after nun, kailangan magbenta ulit para kumita ka. Tama po ba? Ngayon, ikaw nagbebenta ka ng nasa industriya ka ng retail, ganun din. Nagbebenta ka ng mug, nagbebenta ka ng phone, nagbebenta ka ng electric fan o nagbebenta ka ng gym equipment. Kailangan mo ulit makabenta para kumita ka. Tama po ba? Ganun din. Kung nasa food industry ka, kailangan may bumili sa'yo ng pagkain para kumita ka ulit. Tama po ba? Ngayon ito maganda po sa entrepreneurship concept po natin. Dito may effort din. Isang beses magre-refer ka, magsosourcing ka ng service provider. Pero ito maganda. Isang beses mo tinrabaho, pero okay lang ba? Tuloy-tuloy naman ang income. Okay lang? Isang beses mo tinrabaho, isang beses ka nag-sourcing, pero every time na nabubuk yan gamit ang ating marketplace, ang ating app. Sunod-sunod naman ng 5% commission mo. Tama? Kumbaga isang effort, pero napapakinabangan mo ng tuloy-tuloy. Ayan po yan. Para ka nagpaparenta ng bahay, isang beses mo binili, pero dahil pinaparenta mo, buwan-buwan meron kang kita. Tama? At alam niyo po, yan ang aming way in order for us to do the business on a nationwide scale. We need allies like you na magkakaroon ng interest dito po sa ginagawa po natin na napakagandang platform. Ayan po yun. Ngayon po mga kaibigan, bakit po ba natin ginagawa to? Malinaw po hindi po tayo itong nasa kaliwa ng inyong mga screen. Ano? Malinaw po tayo dyan. At ang kagandahan po niyan, merong safety net yung 7 to 8 earn na yan. Anong ibig sabihin nun? Yan po ang limit ng pwede mangyari sa income po ninyo doon sa 7 to 8 earn. Ang goal po nito is magkaroon lamang ng limit na 30,000 a day.
210 per week at 900,000 a month. Bakit may limit? Kasi lahat ng sobra, hindi maganda. At the same time, ito po ang nagbibigay sa atin ng opportunity na lahat ng neopreneur pantay-pantay. Walang nauna, walang nahuli. Dahil lahat naman po pantay-pantay ng limit. Ayan po yun. Now, why do we build the community? Bakit tayo nagsayang pa ng effort para gumawa ng ganitong marketing plan? Tama po ba? At bakit pa natin iniisip yan para sa mga neopreneurs? Actually, naniniwala kasi kami sa tinatawag po na shared prosperity. Yan. Hindi na sayang ang effort namin. Kasi kung may mga Pilipino at may mga pamilya na gumaganda ang buhay dahil sa technology na to, doon pa lang po panalo na kami. Sulit na po ang pinuhunan namin sa teknolohiya na to. Sumunod, naniniwala kami sa community building focus. Yung peer-to-peer incentives, alam niyo po, nakadesign yan para magkaroon ng strong sense ng community-based building. At ang kagandahan po niyan, syempre, yung mga collaborative initiatives po natin na kung saan nagtuturo po papunta sa innovation and improvement. Na alam niyo po, one time, no? Actually, most of the time, yung mga magandang aspeto na nangyari sa app natin, sino po ang nag-suggest? Mga neopreneur. One time, meron pong example lang to, no? Na nagsabi, Sir Gerald, pwede ba kaming mag-book ng service providers? Yung kapareho namin ng Faith. Kasi po, ano kami, 7th day. So, okay lang po ba makikita ko rin sa filtering system natin ng service provider kung sino-sino dyan yung mga 7th day Adventist para sila na lang din yung bubuk ko kasi kapareho ko sila ng pananampalataya eh. Ikaw, ayos yun Ang ganda nun So, kumbaga, pangdagdag yan ng trust and confidence pagdating sa mga service providers na binubuk ka ng another community na belong ka, na spiritual community mo. Tama po ba? So, alam niyo po, ang kagandahan po nun, sino nagsabi nun sa atin? Neopreneurs. Dahil sila yung nasa field, sila yung nakakita ng mga magandang pwede natin gawin. Tama po ba? At sumunod, yung resiliency against competition. So kapag ikaw ay merong isang community at lahat po ay nakikinabang sa isang platform na yan at sila po ay kumikita dito, kumbaga po yan po ay mga additional mong kakampi sa laban mo sa iyong negosyo. Ngayon po yan. At syempre, naniniwala din tayo sa viral potential ng isang community-based building platform. Ayan po yan. Klaro po ba? Nandiyan pa po ba kayo? Na-appreciate niyo po ba ba't namin ginagawa to? Kasi alam niyo po, pwede naman namin solohin to kagaya ng ginawa ng ibang mga kumpanya. Pero kung sasolohin namin, at yaang mga kumpanya na yan ay galing sa ibang bansa, hindi naman yung pang-Pilipino, naniniwala po kami sa konsepto ng modernong bayanihan. Ayan po yun. So kung ating mga ninuno po ay sama-samang nagbabayanihan ng araw, ba't di po natin gawin yan sa modernong paraan sa pamamagitan ng technology? Tama po ba? Ayan po yun. Ngayon, panghuli. Ito po, syempre meron tayong added tech opportunities. Ayan po. Ano yun? Bilang isang IT company, isang tech company, kayo po ay mabibigyan ng additional na pagkakakitaan on other tech opportunities, technology opportunities, no? Sama na rin po natin dito, mga kapatid, yung ating e-loading business. Gamit po yung dashboard na amin pong ibibigay sa inyo, meron po yung e-loading na negosyo na kasama na pwede ka magbenta ng load, lahat ng klase. At pwede kang gumawa ng retailer, gamit yung dashboard na yan, na every time na nagbebenta yung retailer na yan, ay meron kang 1% ng income. Sumunod, pwede rin po kayong maghanap ng mga proyekto na may kinalaman sa software developing. Ayun po yun. Ibig sabihin, bilang isang neopreneur, kung meron po kayong kakilala ng mga tao na gusto magpagawa ng software, yan, kagaya po nung pagkakapresent ko kanina yung list ng ating mga software na kayang gawin, 10% ng kontrata i-award po namin sa inyo. Anong ibig sabihin po nun? Halimbawa, may nagpagawa po ng warehouse management system. Syempre yung warehouse, sobrang importante niyan. Kasi nandyan isa yan sa lifeblood ng negosyo. Halimbawa, warehouse ng rubber shoes o ng mga sports shoes. No? Importante na ma-account nila ilan ang pumasok, ilan lumabas, anong mga stocks ang nandyan, ilan ang fast-moving, ilan ang slow-moving. At syempre, yung mga warehouse na yan, minsan nakakaroon ng ng onsehan na yung guard minsan kasali pa. Ayun, nakukuha ng mga sapatos, di ba? May mga ganyan yung hindi ko na sabihin yung brand, pero yung opposite ng X. yan ang isa problem nila, kaya alam niyo po nagpagawa sila. Hindi ko sinasabi na sa amin nagpagawa, no? Yan po ay non-disclosable. Pero yung warehouse management system ay importante lalo sa mga ganung business. Kaya alam niyo po, mahal po talaga yan. Actually, yung presyo dyan, ay mura pa po yan. So, 10% niyan, 50,000, income po ninyo yun. May nagpagawa ng online shopping system, nagpagawa ng e-commerce, no? O, yan po, meron po kayong 10% doon. Kuha po. At syempre, panghuli, para mas ma-appreciate po ninyo ang ating discussion, ay
Ano pinagkaiba natin sa competition? At paano mo nasabi, Sir Gerald, na we are the number one or tayong market leader sa ating ginagalawang space? Tama po ba? So let me share to you itong mga competition that can arise or will arise sa ating space. Nandyan yung other booking app na bigla na lang susulpot, di ba? Maraming ganyan. And alam niyo po, ang competition ay hindi sign na hindi okay. Actually, kabaliktaran po. Having a competitor is a sign, is a validation na may pera sa ginagalawan mong espasyo. Kasi kung walang competitor yan, ibig sabihin, walang pera dyan. Tama po ba? Imagine mo, kahit tubig na lang, may competition pa eh. Tama? Kahit nga fried chicken, may competition eh. Tama po ba? Kahit nga po malls, kahit po cellphone, kahit po mga taxi, lahat po, kahit po tumbler, may competition. So, that is one way of uh, identifying certain validations of the market kung meron kang competition. Hindi importante kung may competition. Ang importante, market leader ka ba? Tama po ba? So, nandyan yung other companies na or mga freelance developer na pwedeng magpagawa ng app, di ba? Nandyan yung other marketing companies na pwedeng magpagawa din ng app at the tech giants, no? So, ano pinagkaiba natin? Number one po, sa tech foundation natin, meron tayong founder market fit with 13 plus years of experience sa tech industry. So, ako po bilang pinuno ng organization natin, ay masabi ko na yung ating team ay qualified for this job. Ayun po siya. And next, meron po tayong sariling IT development group. At the same time, tayo lang po nag-iisa nakapag-aral ng service industry since 2021. Base po yan sa mga nakikita natin mga lumalabas na competition na meron silang mga diskarte na naaral namin na hindi okay na ginagawa po nila ngayon. Kasi eventually, hindi rin nila nakakayanan. So, nawawala din sila eventually. Sumunod tayo pa ay merong proven software track record. Kita nyo naman po ang ating profile. At the same time, tayo po ay tech innovative. Ang kagandahan niya sa branding, meron tayong growing social media presence, meron tayong user-centric design, advanced technology integration, and kaya nating i-connect ang ating system into other platforms. Meron tayong clear value proposition. At syempre, meron tayong strong brand identity. Kakagandahan din po niyan, pagdating po sa nationwide penetration natin, meron tayong strong community engagement. Kaya nga po tayo nagbibuild ng mga neopreneurs. Nagkakampi tayo bawat area. Meron tayong strategic government partners. Ibig sabihin po niyan, actually, TESDA po is one of our signing partners and some LGUs nga ho. Ayan po yan. Meron tayong precise data gathering dahil ang mga neopreneurs natin yan nakakaalam ng magandang service sa kanilang local area. So, nakukuha natin yung pinaka-precise. At di natin kailangan pang gumasos ng research team for it. At syempre, meron tayong right timing pagdating sa market penetration at tayo po ang pioneer ng incentivized tech community. Ayan po yan. So kung nag-incentivize si Lala Move, tayo po, mas malupit ang incentive natin. Di ba? 7 ways. At ang kagandahan po niyan, pagdating sa market leadership, tayo po ay, mapansin nyo, scalable and we adapt into growing mega trends. Ika nga ho, pasok na pasok po tayo doon. Ayun po yun, no? At the same time, meron tayong community-generated content marketing. Ano yan? One way of being relevant is kailangan lagi ka na pag-uusapan. Tama po ba? At paano ka lagi mapag-uusapan? Kailangan mo ng mga tao na pinag-uusapan ka. Alam niyo, ang maganda sa community natin, dahil part po ng ating training yung content creation, poster making, any creatives training natin is we see to it na ang ating mga neopreneurs are fully equipped pagdating sa content creation. Tinuturo din po natin yan. So, ang kagandahan po nito, may nag-book sa'yo, you can have a picture or you can document it through video at tinuturo natin sila gumawa ng fair messaging. Ngayon po yan, na quality pagdating sa pagkakatanggap ng mga users kung paano nila ito na project, no? At ang kagandahan nun, imagine kung meron tayong 50,000 neopreneurs or 100,000 neopreneurs across the country posting one single booking every day, hashtag AYS mo na yan, di ba? Hashtag AYS Instant Services. Meron kang 100,000 Facebook posts. And that keeps you relevant. At ganun kaganda ang community, mga kapatid. Siyempre, meron din tayong sariling media team. Meron tayong tested training and certification. At tayo lang ang tech community na nagtuturong magnegosyo sa mga tao na may kinalaman sa ating mga systems and softwares. Ayan po yan. Kumbaga, kung ito first time mo mag-business at hindi ka pa masyadong in line with entrepreneurship, don't worry, we got you. Kaya po namin kayong i-equip. In fact,
kagaya nga po niyan, this coming next month is we invite also trainers yung naipuhunan. Nakapagtayo po kami ng sarili naming distribution company hanggang naipuhunan po natin sa pagtatayo pa ng ibang mga negosyo. At doon na po tayo na-involved from the beginning pa naman. Tech na po talaga ang business namin. Hanggang sa gumagawa na rin po kami ng mga softwares at nagkakaroon kami ng mga little clients hanggang big clients hanggang billion companies na ang kausap namin, iba-ibang mga solid and complex transactions na ang bibigyan namin ng solutions hanggang sa nakita po namin itong aming startup na AYS. Naniniwala kami na this is the next big thing sa industriya ng mobile booking. So alam niyo po, ang akin lang kung gagawin mo tong negosyong to, gawin mo to with focus. Kasi ako naniniwala po na lahat ng bagay, kung lalagyan mo ng tremendous focus, talagang magbubunga. At alam niyo po, maminsan-minsan tayo nakaisip na bakit kaya ganun, no? Bakit yung ibang tao, pagka dinalaw sila ng swerte, sunod-sunod, parang sila na lang ang anak ng Diyos. Tama po ba? Pero ang totoo, hindi naman po eh. Ang totoo po niyan, sila kasi yung mga tao na kung saan hindi ibinigay sa palad nila na ang buhay swerte-swerte lang. Hindi po. Ang success, it's a matter of choice. Pinipili. Hindi po kusang aksidenteng nangyayari. Sa buhay po natin, araw-araw may mga dumadang opportunities. May mga opportunity na tinatawanan lang natin. Mga opportunity na kinakalimutan lang natin. At may mga opportunity na ginagrab po natin. Ngayon ang AYS po kumakatok po sa harapan ninyo bilang isang opportunity. Ang tanong, anong gagawin mo? Tama po ba? Kasi pwede pong sabihin natin maganda pero sige magdadalawang isip muna ako. Pero alam po ninyo, tandaan po ninyo, opportunity not only favors the bold, but opportunity favors the doer. Yung gumagawa, yun ang pinagpapala. Tama po ba? Kasi kung magdadalawang isip ka, tandaan po natin, ba't kailangan ng dalawa, isa ka lang? Tama po ba? Alam niyo po, ang akin lang, kung nakita mong maganda, gawin mo. Bakit? Kasi ang opportunity, hindi niya kasing ganda, kagaya ng opportunity ngayon, next month, next year. Tama po. Next, sige, konsulta ko muna sa kakilala o kaibigan ko. Ang tanong, yung kukonsultahan mo ba? Narinig ako live. Napakinggan niya ba yung study, yung marketing plan, at yung data kung paano natin tatapusin itong opportunity na to papunta sa success. Tama po ba? Kung baga paano natin siya gagawing sustainable. Ayun po yun. Ang akin lang po, ang mga bibigyan ninyo ng consultation o hihingan nyo po ng consultation, I suggest, yung naibigay sa inyo ng link na to. Bakit? Kasi yun yung newpreneur, yan yung nakapag-assess. Malamang yan na rin yung naka-attend ng trainings namin. Ayun po yun. Sumunod, wala akong pera. Alam mo, yan naman ang problema ng karamihan sa lahat, pera. Tama po ba? Minsan madami ka ng pera pa rin problema mo. Minsan wala ka naman pera, yun pa rin ang problema mo. Pero imagine mo to. Kung ang problema mo kahapon ay pera, anong problema mo nung isang araw? Nung isang linggo? Nung isang buwan? Nung isang taon? Imagine mo pera pa din. Tama po. At kung hindi ka gagawa ng paraan, payag ka ba buong buhay mo, yan ang problema mo. Bakit may mga tao na sa buhay nila, hindi nila problema yan? Pero may mga tao na buong buhay nila, yun ang problema nila. Alam niyo po, may kinalaman yan sa pagpili ng desisyon araw-araw. Pansin na lang po natin yung mga bagong bayani, tinatawag natin, no? Yung mga OFW. Ang mga OFW, pupunta ng abroad yan. Wala naman din pera yan. Pero pansinin mo, bakit gumagawa ng paraan? Ano ginagawa? Nangungutang, patsi-patsi, para makaipon ng 80,000, 100,000 pambayad sa placement fee. Di ba? Mag-a-apply sa POEA, lilipad, pupunta ng abroad. Para ano? Makapag-provide sa pamilya. Tama po ba? Kaya nga sa airport, minsan makikita mo, pag padiretso ang lakad, turista. Tama. Pag paatras ang lakad, di ba? Ano yun? OFW yan. Kasi habang paatras siya, gusto niya makita yung mga anak niya. Saka mga asawa niya, isang asawa lang pala, saka yung asawa niya. Tama po ba? Ngayon, ito po yan. Imagine mo, nakakapag-provide ng pera sa pamilya, nabibigyan ng edukasyon ng anak, pero ang anak lumalaki sa picture frame. Diba? 1 year old, 7 years old. Tama? Ngayon, ang akin lang, ito, yung OFW nga alam nila na kailangan nilang gawa ng paraan. Ngayon, ito pinag-uusapan natin, 14,888 lang. Mas mahal pa cellphone mo. Bakit di mo subukan gawa ng paraan? At naniniwala ako na ito ang big break mo. Tama? Alam niyo po, kung pera ang problema mo, the more na mas kailangan mo itong negosyong ito. Alam mo, ang akin lang, matuto tayo sa kwento ng OFW. Ang akin lang ito po. Ikaw nga mas blessed ka pa. Bakit? Di mo na kailangan mag-abroad. Di mo na kailangan lumayo. Pwede ka magkaroon ng oportunidad at negosyo na hindi mo na kailangan pang lumabas ng bansa. Kumikita ka ng pera, katabi mo mga anak mo, katabi mo asawa mo sa pagtulog mo. Ang kailangan mo lang, tamang opportunity. At yun yung nasa harap mo ngayon. Tama po? Sumunod. Kasi Sir Gerald, ayokong yumaman. Hindi ko naman sinabi na magpakayaman ka. Pero imagine mo, kung yan ang plano sa inyo ng Diyos, ilan mga tao kaya sa pamilya ninyo ang kaya mong tulungan? Tama? Kasi ang blessing, hindi naman yan pinatago para sa iyo lang. Pwede mo yang i-share. Ulitin ko, pwede mo yang i-share.
Tama po ba? Sumunod, mahirap yan. Hindi ko linya yan. Bakit? Yung work mo ba ngayon, yan ba talaga linya mo? Di ba majority sa atin, hindi din naman. Tama po ba? Ayun yun. Ngayon, imagine niyo rin po yung mga OFW din, di ba? Di naman nila linya pumunta ng abroad. Di ba? Magsasalita ng ibang lengguwahe, pero mapansin mo, nililinya. Tingnan mo yung nasa BPO industry. Karamihan dyan, engineer, teacher, nurses. Bakit? Convoluted na sa space nila. Ang dami ng engineer, ang dami ng nurse, ang dami ng teacher. Konti job offering. Ano ginagawa ng iba? Nagpupunta sa BPO industry. Bakit? Kasi doon, maraming opportunity na pwede nilang kunin. Linya ba nila yon? Hindi din naman. Pero pilit nilang nililinya. Kasi hindi importante yung linya-linya. Ang importante, basta moral, ethical, maganda, wala ka tinatapakang tao, gawin mo. Kasi hindi importante kung anong ginagawa mo o yung linya mo. Ang importante, magkano inuuwi mo para sa pamilya mo. Tama po ba? Tama? Kasi, ang mga Pilipino, mga mukhang pamilya. Ayun. Ngayon, parang ito po. Parang AYS. Tama? Nakita ninyo yung data, ang ganda. Topping 3 major trends. Merong massive na underserved market. At meron tayong mga problemang sinusolve na dekada-dekada na. At nakita na rin natin yung success ng mga predecessors na app. Tama po. At ito gawang Pinoy. Para sa Pinoy. Kaya kami, may tagline nga po kaming alay sa Pinoy. Ang akin na lang po, samahan mo na lang kaming trabahuin ito. At makikita po ninyo ang mga fruits of your labor gamit ang AYS app. Ngayon po yan. So bago po tayo magtapos-tapos, hayaan nyo pong magkwento po muna ako. Okay lang po ba? Meron, mabilis lang, 1 minute lang. Meron pong maglolo. Yung maglolo, champion sa fishing. Ayan. Pagbato ng lolo ng pamingwit, nagkaroon po ng isang isdang laki, isang dipa po. Isang dipa. Ang ginawa ng lolo, tinanggal sa hook, binalik sa tubig. Ayan po. Pangalawang bato ng lolo ng pamingwit, nagkaroon po ng isda. Kalahati nung nauna. Tinanggal sa hook, binalik sa tubig. Panghuling bato ng lolo ng hook, ng pamingwit, nagkaroon po kasing laki lang ng ballpen. Alam mo ginawa ng lolo? Tinanggal sa hook, nilagay sa lalagyanan, hinawakan ng kanyang apo. Dadaan sa buhay mo. Hawak mo na. Hawak-hawak mo na, yakap-yakap mo na, pero minsan pinapakawalan mo pa. Bakit? Kasi alam mo sa isip mo, hindi kaya ng mindset mo, nung lutuan mo. Mahirap lang ako eh. Ito lang ako eh. Hindi ko kailangan yung malaking opportunity. Pero yung sinasabi ng pamilya mo, hindi ganun. Tama po ba? Yung pangangailangan ng pamilya mo, hindi ganun. At lahat tayo bago matulog, naghahanap ng bagong opportunity, pero hindi natin nagigets na kailangan natin palitan yung lutuan. Kailangan natin kumuha ng mas malaking lutuan para pumasok yung malaking isda. Tama po ba? Palitan natin yung mindset natin. Doon tayo sa mas malaki. Kasi kung lagi tayo doon sa maliit, 20,000, 16,000, magkano ba bahay ngayon? Kahit nga yung mga bahay na binibenta ni Villar, mahal na. Tama po ba? Kahit nga yung row house nga, million na rin eh. Tama po ba? Paano yun babayaran ng 20,000, 25,000 per month? Minakakilang po ito, mga kapatid. Mayroong opportunity sa harap ninyo. Nandito ang AYS. Sama-sama po natin i-digitalize ang service industry. Sama-sama po natin kunin ang mga pangarap po ninyo. Maraming salamat po sa